Si Jinta ay isang kawawang talunan na naging bodyguard ng isang shrine maiden, ngunit sa huli ay umibig dito. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang ang isang mapot na demonyo ay pumaslang sa kanyang minamahal, na naging isang malamig na mangangaso ng demonyo na walang ibang hangad kundi ang paghihiganti. Nagsimula ang lahat sa isang maulan na gabi nang panuuri ni Jinta ang kanyang ama na binubugbog ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Suzoni, habang nagmamakaawa ito sa kanya na patawarin siya. Nadurog ang kanyang puso, ngunit dahil hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya ito, pinili ni Jinta na manahimik muna, dahil natatakot na baka bugbugin din siya. Gayunpaman, nang makita niya itong umiiyak, tumanggi si Jinta na magpatuloy ang pang-aabuso. Kaya, hinawakan niya ang kamay nito at tumakas kasama siya. Pinili niyang iwanan ang kanyang komportableng buhay para hindi na umiyak si Suzoni. Kalaunan, natuklasan ng magkapatid ng isang mabait na lalaking nagngangalang Motoero, na dinala sila sa kanyang bahay sa isang bayan ng Panday at ipinakilala sila sa kanyang anak na babae, si Shirayuki. Malugod silang tinanggap ng babae, at ang magkapatid ay nagsimula ng isang bagong buhay bilang ampon na anak na lalaki at babae ni Motoero. Isang araw, habang pauwi ang magkapatid kasama si Shirayuki, tinanong siya ni Jinta tungkol sa kanyang ina dahil hindi pa niya ito nakikita sa bahay. Ipinaliwanag ni Shirayuki na siya ang dalagang nasa dambana kaya hindi siya maaaring umalis sa kanyang templo at ang tanging nakakakita sa kanya ay ang bodyguard na si Motoero. Sa paglipas ng panahon, na-inspire si Jinta sa espada ni Motoero at sa kanyang Kulgay aura kaya natuto siyang makipaglaban gamit ang espada. Gayunpaman, palagi siyang natatalo. Sa tuwing sinusubukan ni Shirayuki na pasayahin siya, namumula siya na parang isang sertipikadong lalaki, nahihirapang itago ang kanyang pagkagusto dito. Mabuti na lang at palaging lumalabas si Suzoni upang gampanan ang kanyang papel bilang third wheel, kaya walang nabuong balak sa pagitan nila. Pagkalipas ng ilang taon, nasawi si Motoero habang sinusubukang protektahan ang kanyang asawa, ang Shrine Maiden, mula sa isang demonyo, at si Shirayuki ang naging kahalili ng kanyang ina, habang si Jinta naman ang tumanggap ng papel bilang kanyang tagapagtanggol. Isang araw pagkatapos ng isang pagpupulong nang wala na ang lahat, lumapit si Shirayuki kay Jinta at hiniling dito na tumigil na sa pagiging formal sa kanya. Pagkatapos ay dinala niya ito sa loob ng dambana at isiniwalat na si Suzoni, na hindi tumatanda kahit isang araw sa loob ng maraming taon, ay pumunta upang makita siya ngayon. Gayunpaman, tinawag ni Suzoni si Jinta, isang masamang kuya dahil palagi siyang iniiwan para sa mga misyon ng pangangaso ng demonyo. Kaya, tumakbo siya palayo, iniwan si Shirayuki upang bumuo ng plano kay Jinta. Gayunpaman, nag-ambala ang dalawa nang dumating ang pinuno ng nayon upang salubungin si Shirayuki at yayain si Jinta na lumabas. Nang araw na iyon, binisita ni Shirayuki si Jinta upang gumugol ng ilang oras kasama ito nang walang ibang taong nagmamasid sa bawat kilos niya. Pagkatapos mag-almusal ng magkasama, dinala niya si Jinta sa pinakaromantikong lugar sa bayan, ngunit isiniwalat na nagpasya na siyang pakasalan si Kiyomasa, ang anak ng pinuno ng nayon. Kahit na umiibig siya rito, hindi makapaniwala si Jinta sa kanyang katapangan. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang lumikha ng kahalili bago siya maging demonyong hapunan tulad ng kanyang ina at walang ibang lalaki ang mas babagay kaysa kay Kiyomasa. Malungkot na sumang-ayon si Jinta dahil hindi siya papayag na makisesyon sa kanya kahit nayayain siya nito dahil hindi niya maaaring labagin ang kanyang mga tungkulin. Pagkalipas ng ilang araw, dalawang demonyo ang nakita sa buong bayan kaya ipinadala si Jinta upang labanan sila. Isa sa kanila ang bumisita kay Suzoni sa bahay at tinawag itong demonyo ngunit ikinatuwiran ni Suzoni na isa itong tao. Sinabi ng demonyong babae na marahil dahil sa labis niyang pagmamahal sa kanyang kapatid kaya gusto niyang manatiling tao, at sumang-ayon si Suzoni, na sinasabing napakahalaga nito sa kanya. Tinanong ng babae kung ano ang gagawin niya kung may gustong manakit sa kanyang kapatid bago ipinakita sa kanya ang isang pangitain ni Shirayuki na sinusubukang makipagsesyon kay Kiyomasa sa loob ng kanyang dambana. Habang sumusuka si Suzoni, sinabi ng demonyo na may kapangyarihan siyang makita ang hinaharap. Kaya, ang mga pangyayaring nakita niya ay malapit nang mangyari. Samantala, si Jinta ay inambush ng isang higanteng demonyo sa labas lamang ng nayon. Inatake niya ang demonyo at nagawang putulin ang braso nito. Ngunit hindi iyon sapat upang talunin ito.
Tinanong siya ng demonyo kung bakit niya ginagamit ang kanyang espada, na sinabi ni Jinta na ginagawa niya ito upang protektahan ang mga taong mahal niya. Gayunpaman, hindi nakumbinsi ang demonyo sa kanyang pangkaraniwang alpha male speech, kaya sinuntok niya ito hanggang sa mahulog sa talon. Pagkatapos ay itinulak niya ang kanyang amp bicep at tumakbo papunta kay Jinta, naputol ang isa sa kanyang mga braso. Sinubukan ni Jinta na sagutin ang atake gamit ang kanyang espada, ngunit nabali ito. Gayunpaman, bago pa man siya tuluyang mawalan ng buhay ng demonyo, hinawakan ni Jinta ang isang basag na piraso ng kanyang talem at tinusok siya sa puso, na siyang dahilan ng pagkapanalo sa laban na ito. Nang sandaling iyon, tumalon ang naputol na braso ng demonyo sa kanya at tinakpan ang kanyang bibig. Habang tinatapos ng demonyo ang kanyang huling talumpati tungkol sa kung paano dapat ituring ito ni Jinta bilang isang regalo ng pamamaalam. Samantala, idiniin ni Kiyomasa si Shirayuki sa kanyang dambana, sinasabing dapat nilang tapusin ang pagbuo ng kanilang plot habang wala si Jinta. Para hindi siya masaktan sa panunood sa kanya na may kasamang iba mamaya. Napagtanto ni Shirayuki na tama siya. Kaya, inalis niya ang kanyang mga damit, umaasang ito na lamang ang pagkakataon na mapipilitin silang gumawa nito. Gayunpaman, habang papalapit siya kay Kiyomasa at muntik na siyang halikan, ang babaeng demonyo ay pumasok sa dambana at ibinigay kay Suzoni ang buong larawan ng kanyang minamahal na si Shirayuki na nagtataksil sa kanyang kapatid. Ang batang babae ay nagkaroon ng isang ganap na sesyon ng pagbagsak habang tinatanong niya si Shirayuki kung paano niya nasaktan ang kanyang kapatid ng ganito matapos siyang magdusa ng labis, pigilan ang sarili na tumanda, at pigilan ang sarili niyang nararamdaman para kay Jinta. Sinabi ni Shirayuki na kailangan niyang gawin ito dahil siya ang Shrine Maiden. Gayunpaman, tumanggi si Suzoni na maniwala dito at sinabi sa kanya na siya ay walang iba kundi isang maruming babae. Pagkatapos noon, tinanggal niya ang kanyang benda at ipinakita ang kanyang demonyong third-rate Sharingan bago pumasok sa isang psychotic episode at tumawa habang sinasabihan si Shirayuki na masawi. Samantala, nagising si Jinta at napagtanto na nawala na ang demonyo at kahit papaano ay gumaling muli ang kanyang naputol na braso. Gayunpaman, dahil wala siyang oras para mag-detective, tumakbo siya pabalik sa nayon upang iligtas si Suzoni ngunit nasumpungan niya itong nasusunog. Umuwi siya at wala nang nakitang bakas ni Suzoni. Kaya, tumungo siya sa dambana ngunit naabutan niya ang isang matangkad at blondeng demonyo na may hawak na espada laban kay Shirayuki. Nang makita si Jinta, mabilis na tumakbo si Shirayuki sa kanyang mga bisig. Gayunpaman, agad na hiniwa ng demonyo ang kanyang leeg at nasawi si Shirayuki sa mga bisig ni Jinta. Habang naaalala niya ang pag-amin ng pag-ibig ni Shirayuki, mas lalong binutes ng sikutikong demonyo ang kanyang katawan, na nag-udyok kay Jinta na ihampas siya gamit ang kanyang espada. Umiwas siya, tinanong si Jinta kung bakit siya inaatake nito gayong ginawa niya ang isang pabor sa kanya sa pamamagitan ng pagpapaalis sa isang manloloko. Nang tawagin niya itong kuya, napagtanto ni Jinta na ang nasa harap niya ay si Suzoni pala. Kaya ipinaalala niya sa kanya na ang ama ni Shirayuki ang nagbigay sa kanila ng tahanan noong sila ay dalawang walang kwentang naninirahan sa lansangan. Habang nangingibabaw ang kanyang galit, binago ni Jinta ang kanyang bagong braso at ipinakita ang kanyang sariling mga matang demonyo, sinabihan si Suzoni na tumahimik. Inatake siya ni Suzoni bilang tugon, ngunit ginamit ni Jinta ang pagkakataong ito upang isara ang pagitan sa pagitan nila bago siya pinalipad sa pader. Habang ang kanilang mapagmahal na relasyon bilang magkapatid ay nagiging isang bagay ng nakaraan, si Jinta ay umatake kay Suzoni ng pangwakas. Gayunpaman, ang babaeng demonyo mula sa nakaraan ang tinamaan. Samantala, si Suzoni ay lumayo, nanunumpa na wawasakin niya ang lahat ng kanyang minamahal balang araw dahil wala na siyang natitirang tiwala sa mundo. Nang wala na siya at nasawi na ang babaeng demonyo, bumalik si Jinta sa bangkay ni Shirayuki at umiyak ng buong puso, napagtanto na nabigo siyang protektahan ang lahat ng kanyang minahal noon. Pagkalipas ng ilang araw, nagpa siya si Jinta na umalis sa bayan at maging isang palaboy. Nagpaalam siya sa pinuno ng nayon, na humingi ng tawad sa kanya dahil sa pagtatangkang maging tagapagtugma sa pagitan ng kanyang anak at ni Shirayuki, kahit alam niyang may nararamdaman si Shirayuki para kay Jinta. Upang makabawi sa kanyang mga kasalanan, sinabi niya kay Jinta na palagi siyang may babalikan hanggat umiiral ang nayong ito at ibinigay sa kanya ang banal na espada bilang regalo ng pamamaalam.
Pagkalipas ng ilang taon, naging manlalakbay si Jinta at nagsimulang pumaslang ng mga demonyo para mabuhay. Dahil dito, bumisita siya sa isang bayan kung saan kinuha siya ng isang mayamang mangangalakal bilang bodyguard para sa kanyang anak na babae na pinagmumultuhan ng isang demonyo. Sinabi ng tauhan ng mangangalakal, si Zenji, kay Jinta na gustong dukutin ng nasabing demonyo ang kanyang anak na babae dahil paulit-ulit nitong sinasabi, ibalik mo sa akin ang anak ko. Nakakaiba para kay Jinta. Nang sandaling iyon, dumating ang anak na si Nacho at sinabihan si Jinta na alisin ang kanyang mukha sa paningin niya dahil wala siyang planong umupa ng isang manloloko. Pagkatapos umalis ng batang iyon, pinagsisihan ni Zenji ang kanyang mga pinili sa buhay at humingi ng tawad kay Jinta dahil sa pag-aaksaya ng kanyang oras. Nang gabing iyon, habang si Nacho ay nakaupo sa kanyang silid na puno ng kalungkutan, si Zenji ay umupo sa labas mismo ng kanyang pintuan at sinabi sa kanya na sa kabila ng kanyang paniniwala, ang kanyang ama ay lubos na nagmamalasakit sa kanya at kinuha lamang si Jinta dahil nagtitiwala ito sa kanya. Siya ay lumuha at bamulong na hindi man lang siya ang kanyang tunay na anak. Ngunit nang sandaling iyon, narinig niya muli ang boses ng demonyo. Sa labas mismo ng kanyang silid, ang nasabing demonyo ay nagpakita rin. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Zenji na ang spoiled na babae ay hindi nagsisinungaling. Habang ang tipak ng karne ay nagsisimulang lumapit kay Zenji, biglang nagpakita si Jinta at hiniwa ang braso nito habang tinatanong kung ano ang pangalan nito, hindi sumagot ang demonyo, kaya hiniwa ito ni Jinta sa kalahati, pagkatapos ay nawala ang demonyo. Habang palabas si Nacho, sinabi sa kanya ni Jinta na babalik ang demonyo para sa kanya. Kaya, kailangan niyang magdesisyon kung kukunin ba niya ito or hindi. Kinabukasan ng umaga, nalaman niya kay Zenji na si Nacho ay inampun matapos mapaslang ng isang demonyo ang asawa ng kanyang amo at tumakas ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. Kinabukasan ng gabi, habang nagbabantay sina Jinta at Zenji para kay Nacho, inilabas ni Nacho ang kanyang ulo at tinanong si Jinta tungkol sa pangalan nito. Tinanong naman siya ni Jinta tungkol sa tumakas na anak ng mangangalakal, na ikinagalit niya sa kung anong dahilan. Kaya, nag-alboruto siya at bumalik sa loob. Nang sandaling iyon, ipinaliwanag ni Jinta kay Zenji na ang mga demonyo ay maaaring ipanganak mula sa dalawang demonyo or isang tao at isang demonyo. Ngunit may ikatlong paraan din kung saan ang mga negatibong emosyon ay nagdudulot ng mga ito para mabuo. Ito ay tumama sa nerves ni Nacho nang mapagtanto niyang nakakaramdam siya ng selos, kapaitan, at kawalan ng kapanatagan nitong mga nakaraang linggo. Nang sandaling iyon, muling nagpakita ang demonyo. Kaya, inatake ito ni Jinta at sinakal bago tinanong si Nacho kung dapat ba niya itong tapusin. Habang pinagmamasdan niya ito ng may pagkalito, sinabi sa kanya ni Jinta na ang kanyang tendensyang maghanap ng atensyon ang nagbunga ng demonyong ito. Dahil gusto niyang sa kanya lang tumingin ang kanyang ama at tumigil sa pag-aalala sa kanyang anak na tumakas. Kaya maliban kung sabihin niya rito na buhayin ito, babalik ang demonyo. Dahil nagka-mental breakdown si Nacho nang mapagtanto ito, bamulong siya na ang tanging kailangang tapusin ay siya dahil isa siyang negatibong tao. Gayunpaman, gumamit si Zenji ng Tokno Jutsu sa kanya at sinabi sa kanya na pareho silang nagmamahalan ng kanyang ama. Kailangan lang nilang mag-usap ng mas maayos. Dahil dito, sinabihan ni Nacho si Jinta na tapusin ang demonyo at ginawa niya ito, at sa wakas ay pinabalik ito sa mundo ng mga demonyo. Gayunpaman, nang gabing iyon, bumalik muli ang demonyo, at napagtanto ni Jinta na hindi si Nacho ang tinutukoy ng demonyo nang sabihin nitong anak na babae, kundi si Suzoni. Lumalabas na ang demonyong ito ay labi ng ina ni Jinta. Ang mangangalakal ay ang biolohikal na ama niya at ni Suzoni, at ang anak na tumakas ay siya. Kaya, habang patuloy na hinihiling ng demonyo na ibalik ang anak nito, muling binunot ni Jinta ang kanyang espada at hiniling sa kanyang ina na magpahinga ng mapayapa bago tapusin ang demonyo sa huling pagkakataon. Kinabukasan, pagkatapos magbigay ng pampasigla kay Nacho tungkol sa mga karapatan ng magulang, umalis si Jinta sa bahay ng mangangalakal. Nagpakita ang mangangalakal pagkatapos nito at isiniwalat na alam na niya na anak niya si Jinta, ngunit hindi niya ito binanggit kahit kanino. Pagkalipas ng ilang taon, madalas pumunta si Jinta sa isang lokal na tindahan ng pansit kung saan ininas siya ng may-ari ng tindahan at ng kanyang ampon na anak na si Ufo, sa kanilang mga reklamo tungkol sa kung paano walang bumibisita sa restaurant. Kalaunan,
Habang paalis na siya sa tindahan, binanggit ng may-ari ang isang bagong demonyo sa bayan na nagngangalang Slasher, na nagpapaslang ng mga tao nang hindi gumagamit ng espada. Ang nakakagulat ay ang bilang ng mga bangkay ay hindi katumbas ng bilang ng mga taong nawawala. Nang sandaling iyon, lumapit si UFO at sinabihan si Jinta na mag-ingat sa mga lansangan, ngunit hindi niya ito pinakinggan dahil siya ang pangunahing tauhan. Nang gabing iyon, habang naghihintay siya sa pinakasikat na lugar ng pangangaso ng demonyo para sa pagdating ni Slasher, narinig ni Jinta ang sigaw ng isang babae at sinundan ito upang makita ang tatlong lalaking nasawi na nakahandusay sa isang tulay. Nang sandaling iyon, isang di nakikitang nilalang ang umatake kay Jinta at malubhang sinugatan siya, kaya wala siyang ibang magawa kundi palayain din ang kanyang nakatagong demonyo. Habang tumataas ang kanyang kaliwang braso, inatake ni Jinta ang demonyo, sinasabing tapos na ang kanyang mga araw bilang slasher. Gayunpaman, sa halip ay tinihil ng demonyo ang pagiging invisible ilang sandali bago siya tuluyang tapusin ni Jinta. Sumumpa siya na hindi siya ang slasher, at ang tanging dahilan kung bakit siya narito ay dahil gusto niyang tapusin ang nasabing demonyo. Kalaunan, habang dinadala ng demonyong ito si Jinta sa kanyang bahay, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Musuki, isang mataas na ranggong demonyo na namumuhay na nakabalat kayo bilang isang tao. Sabi ni Jinta, ang tanging bagay na maganda sa kanya ay ang kanyang hairline, dahil medyo mahina siya sa labanan. Ngunit ipinaliwanag ni Musuki na hindi ang kanyang pisikal na lakas, kundi ang kakayahang maging invisible ang dahilan kung bakit siya mataas ang ranggo sa loob ng hierarchy ng mga demonyo. Naniwala sa kanya si Jinta at tinanong kung bakit niya gustong tapusin si Slasher, na ipinaliwanag ni Musuki na ito ay dahil sa isang hinanakit na kanyang iniingatan. Lumalabas na hindi lang tinapos ni Slasher ang mga lalaking biktima nito sa mismong lugar, ngunit dinukot niya ang mga babaeng biktima. Kabilang sa mga babaeng iyon ang kanyang asawang tao, na natagpuan matapos itong malunod sa isang ilog matapos abusuhin. Ipinaliwanag niya na dahil sa kanyang asawang si Hacho kaya siya nagsimulang mamuhay na parang tao at ngayong wala na ito, wala na siyang ibang hinanggad kundi ang paghihiganti. Pagkatapos nito, nagpa siya ang dalawa na magtulungan laban kay Slasher at gugulin ang mga sumunod na araw sa paghahanap ng mga pahiwatig, ngunit wala na siyang napala. Kinabukasan sa tindahan ng pansit, tinanong ni UFO si Jinta kung paano ang kanyang detective roleplay laban sa Slasher, ngunit nalaman niyang wala pa siyang nakikitang lead. Nang sandaling iyon, sinabi ni Jinta na dahil may babaeng kasing ganda ni UFO na nagtatrabaho sa tindahan ng pansit, dapat ay may pila ng mga customer na naghihintay sa labas. Nang biglang bumangon ang babae, lumapit ang may-ari ng tindahan at sinubukang gumanap na matchmaker sa pagitan nila ni Jinta. Nahiya si UFO at sinabihan ang kanyang umampon na ama na tumahimik, dahilan para mabanggit ni Jinta kung gaano siya kaswert na magkaroon ng isang mabuting ama. Dahil dito, nagtanong siya kung ang ama nito ay hindi kasing husay ng sa kanya. Kaya, sinimulan ni Jinta ang trauma na ibuhos sa kanya, nagrereklamo tungkol sa kung paano binubugbog ng kanyang ama ang kanyang nakababatang kapatid na babae noong bata pa sila. Kasabay ng pagpapatunay ni UFO sa kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang ama na isang deadbeat, sinabi ni Jinta na tama ang kanyang ama, na napagtanto lamang niya pagkatapos ng lahat ng mga taon. Nang gabing iyon, habang hinahanap ni Musuki at Jinta si Slasher, nakita nila si UFO sa dilim na humahanga sa ilang mga bulaklak. Dahil sa pag-aalala para sa kanyang kaligtasan, inalok ni Jinta na ihatid siya pauwi sa kanyang ama. Samantala, ginamit ni Musuki ang pagiging invisibility upang maiwasan ang pagiging third wheel. Sa kanilang paglalakbay, sinabihan ni UFO si Jinta na matutong mag-relax ng kaunti dahil kung hindi ay mukhang isang edgelord na may matinding pagtitibi. Sinabi ni Jinta na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magtuon sa kanyang mga layunin at sinabi kay UFO na hindi niya maaaring tanggapin ang kanyang hindi hinihinging payo. Doon lamang nakakita si UFO ng isa pang magandang bulaklak at sa pagkakataong ito ay nakilala ni Jinta na ito ang palaging iniinom ni Shirayuki para sa kanyang sakit ng tiyan. Habang napapansin ni UFO ang kanyang matatamis na mata habang binabanggit niya si Shirayuki, sinabi niya kay Jinta na hanggat mayroon siyang magagandang alaala mula sa nakaraan at kagustuhang mabuhay, dapat ay makapagpahinga siya paminsan-minsan. Tumayo si Jinta at ngumiti bago niyaya si UFO na tumambay kasama niya sa ibang pagkakataon habang hinahatid niya ito sa kanyang tahanan. Nang gabing iyon,
Habang patuloy ang paghahanap ni Jinta at Musuki, isang lasenggo ang inatake ng isang halimaw sa isang tulay na si Slasher pala. Habang ipinagpapatuloy ni Jinta ang kanyang mga tungkulin sa pakikipaglaban at binabantayan ang isang babae, inatake siya ng halimaw at nakakagulat na hindi ito nagisgasan ng kanyang maalamat na espada. Nagpatuloy ang laban habang walang natamong pinsala si Jinta sa halimaw at kalaunan ay napunta ito sa babae. Gayunpaman, iniligtas siya ni Musuki at ginamit ni Jinta ang pagkakataong ito upang muling salakayin si Slasher, para lamang makatanggap ng isa pang paalala kung gaano siya kawalang silbi. Habang tumatakas ang halimaw sa pamamagitan ng literal na pagtalon sa ere, sinabi ni Musuki kay Jinta na susundan niya ang halimaw at hahanapin ang kanyang taguan habang si Jinta ay mananatili upang alagaan ang babae na si Nacho pala. Nang magsimulang magsalita ang dalawa, pumasok din si Zenji sa larawan at tinutokso si Jinta tungkol sa kanyang lihim na pag-ibig kay Nacho. Sinabi sa kanya ni Jinta na inatake lang siya ng isang demonyo, na naging dahilan upang gumapang ang kawawang lalaki palapit kay Nacho ng nakaluhod. Habang ipinaliwanag ni Jinta na matagal na niyang hinahabol ang demonyong ito, pinayuhan siya ni Zenji na bisitahin ang isang inabandonang templo, na nababalitang lungga ng demonyo simula nang masawi ang pari. Sa kabilang banda, natagpuan ni Musuki si Slasher na dinudukot ang isa pang babae at patungo sa nasabing templo, na nagpapaalala sa kanya ng kanyang yumaong asawa. Nang walang pag-iisip, nagising ang kanyang panloob na vigilante at sinundan niya ang demonyo patungo sa templo, determinado na maghayganti. Gayunpaman, habang sinusubukan niyang atakihin si Slasher, walang kahirap-hirap na hiniwa ng demonyo ang kanyang mga bituka at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa kinakain nito. Maya-maya, dumating si Jinta sa templo at nakitang halos sawi na si Musuki. Hiniling niya kay Jinta na kunin ang kanyang espada at tapusin ang halimaw para makapagpahinga ito ng mapayapa, ngunit hiniling ni Jinta na gamitin ang kanyang kapangyarihan ng pagiging di nakikita bilang kapalit. Pinayagan ito ni Musuki at kalaunan ay nasawi. Habang naaalala ni Jinta ang malungkot na kwento ni Musuki. Kalaunan, natagpuan niya si Slasher na nagpipiste sa isa pang babae at ginamit ang pagiging di nakikita para maglunsad ng isang sorpresang pag-atake na pumutol sa braso nito. Habang lumalaban si Slasher, napagtanto ni Jinta na hindi niya ito matatalo gamit ang sarili niyang kapangyarihan. Kaya, ginamit niya ang kanyang braso ng demonyo at nagawang alisin ang ulo ng halimaw. Habang nagsisimulang masawi ang demonyo, tinanong ni Jinta kung bakit hindi niya kinain ang asawa ni Musuki gayong lagi niyang dinadala ang mga babae pabalik sa kanyang lungga para kumain, ngunit nagsimulang umiyak ang demonyo, bumubulong na hindi siya makakauwi ng walang katawan. Habang sinisimulan ni Jinta na higupin ang kapangyarihan ng demonyo na tinatawag na Dart, na tumutulong sa kanya na mapabilis at masipa ang hangin, nakita niya ang mga alaala nito at napagtanto na ang demonyo ay si Hacho, na inabuso at tinapos ng mga masasamang lalaki ng bayang ito. Kinabukasan, pagkatapos magbigay-pugay kay Musuki at sa kanyang asawa sa kanilang tahanan, natunton ni Jinta ang mga lalaking lumunod kay Hacho at pinaslang sila gamit ang espada ni Musuki, sa wakas ay pinayagan ang kanyang kaibigan na magpahinga ng mapayapa. Pagkalipas ng ilang taon, isang lalaking nalulumbay na nagngangalang na Otsugo ang nagsimulang mag-hallucinate sa harap ng tindahan ng pansit at muntik nang magkaroon ng crash-out session. Ang lalaking ito ay lumabas na isang samurai na regular sa tindahan. At dahil tila wala na siya sa sarili, inalok ng may-ari ng tindahan na maging kanyang hindi bayad na therapist para sa araw na iyon. Sinimulan ni Otsugo sa pagsasabi kung paano niya nami-miss ang kanyang nakatatandang kapatid nitong mga nakaraang araw na tila walang ibang nakakaalala. Sumagot ang may-ari ng tindahan na kailangan niya ng isang doktor sa utak. Dahil hindi sapat ang therapy dahil alam ng buong mundo na siya lang ang tagapagmana ng kanilang pamilya, kaya imposibleng nagkaroon siya ng nakatatandang kapatid. Nang igiit ni Otsugo na mayroon nga talaga siyang kapatid, inalok siya ni UFO na ay lapit kay Jinta dahil mahilig ito sa mga kakaibang bagay tulad ng mga demonyo at pagkawala. Sakto lang, pumasok si Jinta sa tindahan at humingi ng isang mangkok ng pansit. Habang sinisimulan siyang asikasuhin ni UFO, biglang tumayo si Otsugo mula sa kanyang mesa at humingi ng tulong kay Jinta na hanapin ang kanyang nawawalang kapatid. Sinabi ni Jinta na ayaw niya ng gawain bilang Sherlock Holmes at sa halip ay gusto niyang manghuli ng mga demonyo. Kaya maliban na lang kung ang kanyang kapatid ay nilamon ng isang demonyo, hindi siya interesado. Habang palabas si Otsugo ng tindahan ng malungkot,
Nagmakaawa si UFO at ang kanyang ama kay Jinta na tulungan sina Ochugo dahil ang pagkawala ng kanyang kapatid ay nakakaapekto sa kanyang kalusugang pangkaisipan at nakakasagabal sa kanyang mga tungkulin bilang samurai. Kaya pumayag siyang tulungan ito. Pagkalipas ng ilang araw, sinermonan siya ng ina ni na Ochugo kung paano ang kanyang obsesyon sa paghahanap sa kanyang kapatid, na hindi kailanman umiral, ay naglalayo sa kanyang mga tungkulin. Matapos sabihin sa kanya na wala siyang planong huminto hanggat hindi niya ito nahahanap, lumabas sina Ochugo ng bahay at nadatnan lamang si Jinta na naghihintay sa kanya. Matapos mag-alok si Jinta ng tulong, bumalik ang dalawa sa tindahan ng pansit kung saan tinanong ni na Ochugo si Jinta kung bakit niya dala ang isang magarbong espada kahit hindi naman siya isang samurai. Nang ipaliwanag ni Jinta na nakuha niya ito mula sa kanyang pinuno ng nayon matapos ang mga pangyayari, hiniling ni na Ochugo na ibigay sa kanya ang espada, na tinanggihan ni Jinta. Nahihiyang humingi ng tawad ang samurai at inamin na mayroon siyang hindi malusog na obsesyon sa mga talim bago bumalik sa orihinal na kwento ng kanyang nawawalang kapatid. Ipinaliwanag niya na kahit sigurado siyang umiral ang kanyang nakatatandang kapatid na si Seida Naga hanggang sa simula ng taon. Tinawag siyang baliw ng kanyang pamilya, kasama ang kanyang mga magulang, na sinasabing walang ganoong tao ang umiral. Doon ay dumating ang may-ari ng tindahan at ipinagpatuloy ni na Ochugo na sa simula ng taon, binanggit ng kanyang kapatid na kailangan niyang makakita ng isang babae at nawala pagkaraan ng ilang sandali. Binanggit ni na Ochugo na nakakita siya ng ilang daffodil sa kwarto ng kanyang kapatid pagkatapos nito at sinabing itinago niya ang mga ito dahil natagpuan niya itong kakaiba. Napansin ni Jinta na kakaiba ang buong kaganapan at sinabi niya kay na Ochugo na kailangan niyang bisitahin ang bahay nito at makita mismo ang silid na ito. Kinabukasan, natagpuan ni Jinta si Nacho sa tindahan ng pansit at umupo sa iisang mesa, na nagpabalisa sa may-ari ng tindahan dahil pakiramdam niya ay nawala na lang sa kanyang kamay ang kanyang magiging manugang. Sinabihan niya si UFO na pagbutihin ang kanyang kakayahan, ngunit sinabihan siya nito na tumigil na sa pagpapahiya sa kanya. Nang sandaling iyon, tinanong ni Jinta si UFO kung gaano siya kalapit kay na Ochugo, na sinabi niyang alam lang niya na isa itong mabuti at mabait na tao. Nang sandaling iyon, inilabas ng may-ari ng tindahan ang isang code guy at isiniwalat na napakabait ni na Ochugo kaya binigyan pa niya ito ng isang bagay na napakahalaga isang araw. Gayunpaman, dahil hindi siya samurai at wala siyang silbi rito, hiniling niya kay Jinta na tanggapin ito bilang regalo mula sa kanya. Sa una ay tumanggi siya, sinasabing hindi niya maaaring tanggapin ang isang bagay na ibinigay sa kanya. Ngunit matapos ipilit ng lalaki, wala nang ibang pagpipilian si Jinta kundi tanggapin ito. Kinabukasan, binisita ni Jinta ang bahay ni na Ochugo kung saan magalang siyang binati ng kanyang ina bago tinanong ang anak kung sino siya. Nagsinungaling si Jinta na isa siyang kaibigan na mahilig din sa mga espada tulad ni na Ochugo, kaya narito siya para pag-usapan ito habang umiinom. Nang makita ito, nagpasalamat ang ina kay Jinta sa pagtulong sa kanyang sad boy na anak na gamaan ang pakiramdam. Kalaunan, ipinakita ni na Ochugo kay Jinta ang mga bulaklak na binanggit niya, ngunit nagulat si Jinta nang makita kung gaano sila kaliit, dahil dapat sana ay namumulaklak na ang mga ito kung iniwan sila ni Seida Naga dito noong Enero. Sinabihan niya sina Ochugo na pumunta sa kwarto ng kanyang kapatid at palihim na sumunod habang ginagamit ang invisibility. Samantala, habang nakarating sina Ochugo sa kwarto ni Seida Naga, napadpad siya sa ibang dimensyon kung saan nakita niya ang isang batang babae at ang mga magulang nito na naiihon ng masunog ang kanilang bahay. Matapos ang pagkawasak, dumaan ang batang babae sa isang grupo ng mga taong nababasa ang sarili nang makita siya, at kalaunan ay napagtanto niya na siya ay naging isang demonyo. Bilang isang demonyo, nabuhay siya ng matagal at kalaunan ay napunta sa bahay ni na Ochugo noong bata pa ito. Ang pagkakita sa mga magulang nito at ang pangungulila sa mga magulang nito ay naging dahilan upang ang babae ay magkaroon ng pagbagsak mula sa siglo na gamulo sa espasyo at oras, at nagdala sa kanya pabalik sa timeline kung saan buhay pa ang kanyang mga magulang at siya ay isang batang babae. Bumalik sa kasalukuyan, sina Jinta at na Ochugo ay parehong napunta sa loob ng alternatibong dimensyon ng babae na konektado sa silid ni Seida Naga. Nang sandaling iyon, nakita ni na Ochugo ang kanyang kapatid na nakatayo sa tabi ng babae na nagtatanong kung maaari ba siyang magluto ng isang bagay para sa kanya gamit ang kanyang mga kasanayan sa pangatlong antas ng Master Chef.
Sinabihan siya ng babae na umalis at bumalik sa kanyang sariling pamilya habang iginiit na kailangan niyang manatili dito upang makita ang kanyang sariling mga magulang kahit na sila ay mga mirage lamang. Nang sandaling iyon, iminungkahi ni Seidenaga na magsimula silang manirahan ng magkasama sa dimensyong ito bilang ama at anak na babae. Ngunit sinabi ng babae na hindi niya ito makita bilang kanyang ama. Dahil dito, ngumiti si Seidenaga at sinabing maghihintay siya rito, kahit na abutin pa ng ilang taon bago magbago ang isip niya at makita siyang tunay na ama. Bago ito magawang makuha ni Naochugo, nawala si Seidenaga at sinabi sa kanya ng dalaga na wala ng tao rito. Habang yumuyuko ang kawawang lalaki sa harap niya at nagmamakaawa na ibalik niya ang kanyang kapatid, sinabi ni Jinta kay Naochugo na kahit na narito ang kanyang kapatid noon, wala na siya rito dahil mas mabilis ang daloy ng oras sa dimensyong ito. Kaya, may posibilidad na nabuhay na siya at nasawi. Humingi ng tawad ang babae kay Naochugo dahil sa pagnanakaw sa kanyang kapatid, ngunit nagpasalamat din sa kanya, sinabing ginugol ng kanyang kapatid ang buong buhay niya sa pagsisikap na pasayahin siya, na sapat na upang magbigay ng liwanag sa kanyang madilim at nalulumbay na mundo. Habang bumabalik ang dalawa sa orihinal na timeline, sa wakas ay natanggap ni Naochugo ang sakripisyong ginawa ng kanyang kapatid at nagpasalamat kay Jinta para sa tulong nito. Gayunpaman, pagkatapos niyang umalis, sinabi ni Jinta sa may-ari ng tindahan na nakakapagtaka na ang isang may-ari ng tindahan ng pansit na tulad niya ay may kay mula sa isang prestihiyosong pamilya. Nabanggit din niya na kakaiba kung paano niya nalalaman ang napakaraming detalye tungkol sa isang pamilya na tila matuwid at malihim, na hinusgahan niya pagkatapos makilala ang ina ni Naochugo. Habang walang masabi ang may-ari ng tindahan, ipinaliwanag ni Jinta na ang kanyang teorya ay nanatili si Seidenaga kasama ang babae sa kanyang dimensyon ng humigit kumulang 20 taon, at pagkatapos ay umalis na rin siya. Gayunpaman, matapos makitang naging isang matabang lalaki na ito, alam niyang hindi na siya makakabalik sa kanyang dating buhay. Kaya, bumili siya ng murang tindahan at nagbukas ng tindahan ng pansit, na nagpapaliwanag kung bakit hindi siya mahusay gumawa ng mga ito. Ikinatwiran ng may-ari ng tindahan na napakalayo ng paniniwala dahil maaaring sawi na si Seidenaga. Ngunit sinabi ni Jinta na may ngiti sa mukha ang babae at sinabi lamang, wala ng tao rito sa halip na sabihing sawi na siya. Sa sandaling iyon, kinausap niya ang may-ari ng tindahan na parang si Seidenaga at nagpa siya ang matandang lalaki na itigil ang pag-arte, tinanggap ang kanyang pagkatalo. Nagulat siya sa kung gaano katumpak ang hinuha ni Jinta sa buong bagay at tinanong kung mayroon ba siyang plano na magsimula ng isang side hustle ng detective. Tinanong ni Jinta kung bakit hindi niya sinasabi kay Naochugo ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at ipinaliwanag niya na pinili na niya ang batang babaeng iyon kaysa sa sarili niyang pamilya. Kaya gusto niyang igalang ang kanyang desisyon. Doon niya tinawag si Jinta na kanyang demonyong kaibigan na ikinagulat niya kaya ipinaliwanag ni Seidenaga na alam niya kung anong uri ng vibe ang ibinibigay ng mga demonyo matapos mamuhay kasama ang isa sa loob ng 20 taon. Hindi na ito ikinatutol ni Jinta at tinanong kung nasaan ang batang babae para lamang malaman na si UFO ang nasabing demonyo noon pa man. Lumipas ang isa pang taon at nakipagkita si Jinta sa kanyang biolohikal na ama para uminom. Ikinwento sa kanya ng lalaki ang tungkol sa isang mangangalakal na lumapit sa kanya na may dalang kakaibang painting na pinangalan ng larawan ni Kudenzaka. Tila, ang painting na ito ay demonyo. Dahil ang pintor na nagpinta nito at pagkatapos ay sinubukang ibenta ito ay nakahiga sa kama di nagtagal, di umano dahil nagalit ang demonyo sa kung gaano kamura ang naibentang painting. Hiniling ng matanda kay Jinta na imbestigahan ang bagay na ito at nangakong babayaran siya ng malaking halaga para mabayaran ang kanyang dating pagiging walang hiya. Kinabukasan, habang papunta si Jinta sa tindahan ng pansit, biglang dumating si Zenji dala ang parehong painting at isiniwalat na ang lalaking bumili nito ay nasawi na parang isang karakter sa Final Destination 5. Nang sandaling iyon, inilabas ni Jinta ang sarili niyang painting, at pareho silang nalito kung paano ang dalawang painting na magkamukha ay maaaring maging parehong sumpa. Iminungkahi ni Zenji na maghanap ng higit pang mga pahiwatig at pumunta sa mga ngalakal na nagbenta nito sa kanya, para lamang malaman na ang pintor na nagkasakit pagkatapos itong ibenta ay nakatira malapit dito. Matapos malaman ito, tumungo si Jinta upang makipagkita sa pintor, si Dasho, at nalaman na ang nakakasawi na sakit na pinag-uusapan ng lahat ay ang kanyang edad lamang, na papalapit na sa huling bahagi ng 70s.
Pagkatapos ay inilabas niya ang painting at hiniling kay Dasho na ipaliwanag kung bakit kumakalat ang kanyang painting sa ilalim ng pamagat na isinumpa. Ipinaliwanag ni Dasho na nagsimula ang lahat ng isang eskrimador mula sa isang kalapit na nayon na nagngangalang Motoero ang bumisita sa kanya at hiniling na magpinta ng isang larawan. Nagulat si Jinta sa revelasyon dahil hindi niya inaasahan na ganito pala kalaki ang magiging buhay ng kanyang ama-amahan. Kaya hiniling niya kay Dasho na magkwento patungkol kay Motoero. Ipinaliwanag ni Dasho na noong mga panahong bumisita si Motoero sa kanya, may nakilala siyang isang magandang babae na nagtatrabaho sa isang dambana. Gayunpaman, nang tanungin niya ang pangalan nito, sinabihan lang siya nitong tawagin siyang walang pangalan. Naging magkaibigan ang dalawa, at palaging nauuwi sa pakikinig kay Motoero na nagrereklamo tungkol sa kung gaano niya kinasusuklaman ang dalaga sa dambana dahil sa pagtrato sa kanya na parang asong bantay at kartero nito ng sabay. Tinawag pa nga niya itong ina ng lahat ng demonyo. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga talunan na pang-iinsultong ito ay naging mga palayaw at ang lalaki ay naging isang simp. Noong panahon ng kanyang pagiging simp, hiniling ni Motoero kay Dasho na ipinta sa kanya ang larawan ng kanyang asawa, ang dalagang nasa dambana, gamit ang Nameless bilang kanyang modelo dahil magkamukha ang dalawang babae. Kalaunan, nagawa ni Dasho na ipinta ang isang larawan na labis na nagustuhan ni Motoero kaya pinangalanan niya itong Kodakansa, na nangangahulugang isang kagandahan na nakahihigit pa sa mga Diyos. Kaya, sa katotohanan, ang sumpa at enchantment na pinag-uusapan ng lahat ay walang kinalaman sa isang malademonyong kwento, ngunit tumutukoy sa kung gaano kaganda ang babae sa painting. Ang pakikinig sa nakakakilabot na kwento ng pag-ibig ng kanyang mga magulang ay nagpangiti kay Jinta sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. At napagtanto ni Dasho na si Jinta ang ampon na anak na dating pinag-uusapan ni Motoero. Isiniwalat niya na sa kabila ng pagiging isang full-time na simp, si Motoero ay isa ring lalaking may pamilya na ipinagmamalaki ang kanyang maliit na sambahayan. Lumipas ang ilang buwan at isang babaeng demonyo na malnourished ang humiling kay Jinta na bilhan siya para sa gabi sa Red Light District. Hindi makapaniwala si Jinta sa katapangan dahil iniisip niya ang kanyang sarili bilang kakambal ni Alden Richards, kaya pinaslang niya ito ng sabay-sabay. Nang sandaling iyon, isang maganda na babae ang nagpakita at binayaran siya para sa isang mahusay na trabaho bago ipaliwanag ang malungkot na kwento tungkol sa demonyong tinapos niya. Lumalabas na dati itong nagtatrabaho sa Red Light District. Ngunit matapos siyang mahawa ng isang nakakasawi na sakit, itinapon siya hanggang sa masawi at ang kanyang sakit ay naging demonyo. Hiniling din ng babae kay Jinta na tapusin siya ng libre kung sakaling maging katulad siya ng ibang demonyo balang araw. Ngunit sinabi ni Jinta na hindi siya nagtatrabaho ng libre. Doon niya ipinakilala ang kanyang sarili bilang harlot at umalis na umaasang makita itong muli. Kinabukasan, binisita ni Ufo at Nacho ang isang kalapit na pagdiriwang kung saan bumili si Nacho ng isang metallic sparrow at isang hairpin mula sa isang sikat na metal myth na nagngangalang Akicho, kahit na pinaghihinalaan niya itong isang manloloko. Nang gabing iyon, natapos ni Jinta ang isa pang trabaho sa pangangaso ng demonyo para kay Harlot, na nagsabi sa kanya na may isa pang tagapaglipol ng demonyo na naglilibot sa bayan kasama ang kanyang anti-demon Shikigami, kaya maaaring nasa panganib ang kanyang trabaho. Kinabukasan, nang bumisita si Jinta sa tindahan ng pansit, nagulat siya nang makita si Nacho na umaarte na parang isang lasing na bersyon ni Suzoni. Tinatawag si Jinta na kanyang kuya at kumakapit sa kanya na parang isang uhaw na babaeng may pangil. Ipinaliwanag ni Ufo na nagsimula siyang kumilos ng ganito nang isuot niya ang hairpin na ibinigay sa kanya ni Akicho. Ngunit nang tiningnan ni Jinta ang hairpin, tila hindi ito kakaiba. Nang sandaling iyon, pumasok si Zinji sa tindahan at inatake sa puso nang makita niya si Nacho na niyayakap si Jinta. Sinubukan pa niya silang paghiwalayin, ngunit pinigilan siya ni Nacho, tinawag siyang isang walang kwentang baldi. Kalaunan, habang nakikipag-ayos sina Jinta kina Zinji at Ufo, ipinaliwanag niya na binili nila ang hairpin mula sa isang sikat na panday ng metal. Ipinahayag ni Zinji na hindi ito posible dahil ang nasabing metal myth ay nasawi isang siglo na ang nakalilipas. Napansin ito ni Jinta na kakaiba, kaya lumabas siya upang mag-detective ng mag-isa. Iniisip kung gaano kalaki ang pagpapaalala sa kanya ng bagong Nacho na ito kay Suzoni.
Nang sandaling iyon, nagpakita si Akicho sa harap niya at ipinahayag na alam niyang si Jinta ay isang demonyo bago ibunyag na siya ang tagapaglipol ng demonyo na tinutukoy ni Harlot. Nang sandaling iyon, tinawag niya ang kanyang Shikigami, tatlong metal head dog, at ipinahayag na siya talaga ang ikatlong henerasyon ng mga Akitsos. Habang inaatake ng mga aso si Jinta, mabilis niya silang tinamaan, ngunit muling nagpakita ang mga ito. Pagkatapos ay ginamit niya ang lahat ng kanyang mga selula ng utak at binuksan ang invisibility, ngunit ginamit ng mga aso ang kanilang mga sinaunang pandama at nakita pa rin siya. Habang kinukutya siya ni Akicho dahil sa pagiging pinakamahina niyang kalaban, inalis ni Jinta ang invisibility at ginamit ang dart para tumakbo palapit sa kanya at sipain siya hanggang sa mawalan siya ng balanse. Nang makatayo ang payaso, hiniwa siya ni Jinta gamit ang kanyang espada, umaasang maisara ang kanyang mayabang na bibig. Gayunpaman, nawala si Akicho at muling nagpakita sa ibang lugar, na nagpapakita na ang nauna ay isang shadow clone. Habang nakatitig sa kanya si Jinta, natulala, inatake siya ng mga aso, at nagsimulang maglakad palayo si Akicho mula sa pinangyarihan. Gayunpaman, sa pag-aakalang mayroon siya nito, tumayo si Jinta na nakalantad ang kanyang superhuman na braso at pinakawalan ang mga aso kay Akicho, na nagpapakita na hinigop niya ang mga ito at ginawa silang kanya. Habang pinalilibutan ng mga tuta si Akicho at hinailan ni Jinta ang kanyang espada papunta sa kanyang lalamunan, pumayag ang natalo na kausapin siya at sagutin ang anumang mga tanong niya. Habang nagsisimula ang interogasyon, isiniwalat niya na siya ang ikatlong henerasyon ng Akicho. Hindi dahil apo siya ng sikat na metalsmith, kundi dahil siya ang pumalit sa kanya sa mga tuntunin ng kanyang kaalaman at kasanayan. Isiniwalat din niya na ang hairpin na ibinigay niya kay Nacho ay walang kinalaman sa mga demonyo or espirito, kundi hinahanap lamang nito ang kabilang kalahati nito. Nang sandaling iyon, itinuro niya ang robe ni Jinta at isiniwalat na ang kaga na ibinigay sa kanya ni Seidenaga ay ang nawawalang piraso ng puzzle sa larawang ito, na dapat niyang malutas kung ibibigay niya ito kay Nacho. Nang gabing iyon, natagpuan ni Jinta si Nacho na naghihintay sa kanya, at dumagsa ang trauma sa kanya, sinasabing hindi niya kayang hawakan ng maayos ang buong bagay tungkol sa kapatid mula noong pagharap kay Suzoni. Kahit na gusto niya itong protektahan at gampanan ang papel ng kanyang alpha male na kuya hanggang sa huli, nabigo siya, na siyang nagpapalungkot sa kanya araw-araw. Sinabi ni Nacho na ang mga relasyon ng magkakapatid ay hindi ganoon dahil kahit milya-milya ang layo nila, palagi silang magkikita muli. Sa sandaling iyon, inilabas ni Jinta ang kogay at agad itong hinawakan ni Nacho, habang umuungal tungkol sa kung gaano niya namimiss ang kanyang kapatid. Habang pinagsasama niya ang kanyang hairpin at ang kogay, naging isang bowl ang ginto ang mga ito at isang maya ang nagpakita mula rito, na lumipad palayo, na nag-iwan kay Nacho na walang malay. Kinabukasan, habang bumabalik si Nacho sa kanyang karaniwang emo persona, nakakaramdam pa rin siya ng trauma sa kanyang mga ginawa noong nakaraang araw dahil buo ang lahat ng kanyang mga alaala. Mas lalo lamang na nadaragdagan ni Zenji ang kanyang pagkabalisa habang ginagayan niya ang kanyang boses na parang fangirl, ngunit nagbanta si Nacho na babaliin ang kanyang leeg sa dalawa. Mahigit isang siglo ang lumipas at sa malayong hinaharap, ang tradisyon ng pagkadalaga sa dambana ay nagpapatuloy habang ang isang ina na dating shrine maiden ay nagpapaliwanag sa kanyang anak na si Miyaka tungkol sa kung paano niya kailangang itaguyod ang mga pinahahalagahan ng kanyang pamilya at gampanan din ang papel ng shrine maiden. Nang paalis na ang matandang babae, dumating si Jinta, na ngayon ay nagpapanggap na isang estudyante ng ika-21 siglo, at tinanong si Miyaka kung siya ba ang dalagang santuwaryo sa templong ito. Isiniwalat ni Miyaka na ang kanyang titulo ay ang dalagang santuwaryo dahil sa dambana ng Jinta, dapat nilang panatilihin ang tradisyong ito sa buong buhay nila. Nang marinig na ipinangalan nga sa kanya ang dambana, gaya ng ipinangako ng pinuno ng nayon, napaiyak si Jinta nang mapagtanto niya na kahit ilang siglo pa ang lumipas, palagi siyang may babalikan. Samantala, iniisip ni Miyaka kung siya ba ay isang takas sa psych ward or isang ordinaryong iyakin lamang. Pagkalipas ng ilang araw, sumama si Miyaka sa kanyang mga kaklase para sa isang dula sa paaralan batay sa isang memoir na isinulat ni Harlot, na nagpapaliwanag kung paano nagsimula ang kanyang kwento ng pag-ibig kay Naochugo. Sinabi ng kaibigan kay Miyaka na si Harlot ay nagmula sa isang napakayamang pamilyang aristokratiko.
Ngunit matapos magkamali ang isang alok ng kasal, nasawi ang kanyang mga magulang na labis na madrama dahil sa kalungkutan at wala siyang nagawa kundi ang lumiko sa mga lansangan upang maghanap buhay. Habang nagsisimula ang dula sa paaralan, pinanood ni Jinta mula sa malayo at inalala ang mga pangyayari noong unang panahon. Isang maulan na gabi, lasing at basang-basa sa ulan sina Ochugo, sumilong sa ilalim ng bubong nang tumakbo si Harlot papunta sa parehong bubong upang sumilong habang pinupunasan niya ang sarili. Ngayon ay tinitigan siya na parang isang edukadong kakatwa hanggang sa tinanong niya kung ito ay isang talunan na unang beses na tumitingin sa isang babae. Habang humihingi ng tawad sina Ochugo at nagpakilala sa kanya, nakita ni Harlot ang isang anino na nakatayo sa di kalayuan. Nang tumingin sina Ochugo sa parehong direksyon, nakita niya si Seida Naga, habang binanggit ni Harlot na ang lalaking iyon ay isang matandang kasintahan niya, na ikinagulat niya. Kinabukasan, nalaman ni Ochugo mula kay Jinta na isang demonyo na nagpapakita lamang kapag umuulan ang nagpapakita sa lugar na binisita niya noong nakaraang gabi. Nang gabing iyon, natagpuan ni Ochugo si Harlot sa parehong lugar habang pareho silang sumilong mula sa ulan at sinabi sa kanya na pumunta siya para bisitahin siya. Bagamat itinuring niya itong biro, na sinasabing maaari lang sana siyang bumisita sa Red Light District, sinubukan ni Ochugo na magmukhang seryoso hanggat maaari. Gayunpaman, muling bumuhos ang ulan, at kasama nito ay nagpakita ang demonyong nilalang, na tinukoy ni Harlot bilang kanyang matandang kasintahan. Kinabukasan, opisyal na sinabi ni Ochugo sa kanyang mga kaibigan sa tindahan ng pansit na ang kanyang babae ay malapit na, dahil nahulog na siya kay Harlot. Nabanggit ni Zinji na mayroong malaking pagkakaiba sa klase sa pagitan nila dahil siya ay isang mayaman habang ang babae ay isang manggagawa sa Red Light District. Gayunpaman, sinabi ni Ochugo na hindi mahalaga sa kanya dahil malakas siyang main love at handa nang basagin ang hagdan ng kapitalismo para sa kanyang babae. Pagkaalis niya ng inn para kunin ang babae, binanggit ni UFO kay Jinta na kahit na binabanggit nila ni Ochugo na na-stuck sila sa ulan noong nakaraang araw, kakaiba ito dahil hindi naman umulan nitong mga nakaraang araw. Nang gabing iyon, habang sumilong si Harlot sa parehong lugar at nakaramdam ng pagkadismaya matapos malaman na hindi nagpakita si Ochugo, muling nagpakita ang anino at nagsimulang tumawag sa kanya. Mabilis niya itong hinabol, umaasang makakasama niya muli ang isang figure mula sa kanyang nakaraan, ngunit pinigilan siya ni Ochugo, at isiniwalat na ang anino ay isang demonyo na lalamunan siya. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na manatili sa likod at binunot ang kanyang espada, nanunumpa na wawakasan niya ang karera ng demonyo at paprotektahan ito gamit ang kanyang buhay habang si Harlot ay tuluyang humanga. Sinugod ni Ochugo ang demonyo ngunit naiwasan nito ang bawat isa sa mga pag-atake nito. Kalaunan, dumating si Jinta at inatake ang demonyo ng isang malinis na pag-atake, dahilan para mapaluhod si Ochugo. Nang mabilis na lumapit si Harlot sa kanyang tabi at sinabing napakaganda ng kanyang itsura noon, ipinaliwanag ni Jinta na ang anino ay isang demonyong ginagawa, na nagmula sa matinding panghihinayang. Ito ang dahilan kung bakit nakita ni Ochugo ang kanyang kapatid habang si Harlot ay nakita ang kanyang ama. Sa kasalukuyan, nakatulog si Miyako sa buong dula, ngunit inalok siya ng kanyang kaibigan na tulungan siyang isulat ang ulat. Nang araw na iyon, pagkatapos nilang makumplito ang ulat, pumasok si Jinta sa klase at nagsimulang magsalita na parang isang matandang lalaki, nagtataka kung bakit nila binago ang kwento at pinapaslang ng samurai ang anino, kahit na ang mangangaso ng demonyo ang gumawa nito sa totoong buhay. Nabanggit ng mga babae na ito ay dahil isinulat ni Harlot ang kwento mula sa kanyang pananaw. At para sa kanya, ang samurai ang dapat na bida sa palabas, gaano man kagaling ang mangangaso ng demonyo. Bumalik sa orihinal na timeline, ginugol ni Jinta ang mga sumunod na ilang taon sa pagpaslang sa mga demonyo at pagrenta ng murang bahay para matuluyan sa bayan. Isang gabi, nakasalubong niya at ni UFO ang isang lokal na mangangalakal na nag-aanunsyo at nagbebenta ng isang bagong alak na pinangalanang Yuki no Nagori, at lahat ng mga lokal ay nabaliw dito. Nang gabing iyon, nagtipon ng barkada sa isang lokal na restoran upang ipagdiwang ang pag-promote kay Zinji bilang head clerk sa kanyang kumpanya. Matapos magbigay si Zinji ng mahaba at nakakabagot na pep talk tungkol sa kung paano niya ginawa ang lahat para mapunta sa tuktok, inilabas niya ang bote ng Yuki no Nagori na binili niya para sa espesyal na okasyon at binigyan siya ni Nacho ng inumin. Gayunpaman, walang sino man,
kasama si Zenji, ang may gusto sa lasa, at lahat sila ay iniluwa ito. Nagtataka kung bakit hindi mapigilan ng mga lokal ang pagpuri dito. Nang gabing iyon, narinig ni Jinta ang pag-aaway ng kanyang mga kapitbahay dahil sa iisang inumin, kung saan hinihiling ng anak na babae ng bahay sa kanyang ama na tumigil na sa pag-inom at ng walang kwentang lalaki na sinasabi sa kanya na tumigil na sa pagiging madaldal na parang si Karen. Hindi maiwasan ni Jinta na makaramdam ng pagkabalisa tungkol dito, kaya nakipagkita siya kay Harlot at hiniling dito na subukan ang bagong alak na ito. Hiniling din niya rito na gawin ito nang hindi masyadong inilalagay ang sarili sa panganib dahil ayaw niyang masawi na walang jowa ang kanyang matalik na kaibigan na sina Ochugo. Pagkalipas ng ilang araw, binisita ni Nacho si Jinta sa kanyang sira-sirang inuupahang lugar at nagulat sa away sa tabi habang ang pag-aaway ng mag-ama ay lumala at nauwi sa pagbasag ng mga pinggan at pagsuntok sa mga dingding. Gayunpaman, may mas malalaking problema si Nacho ngayon, tulad ng pagpapabeya ng kanyang magiging asawa na si Zenji sa kanyang ama at pag-inom ng alak. Hindi makapaniwala si Jinta, ngunit iginiit ni Nacho na totoo ito. Dahil nag-aalala siya na baka tanggalin siya ng kanyang ama kung ipagpapatuloy niya ito, hiniling niya kay Jinta na samahan siya sa bar na madalas niyang puntahan. At sa pagkakataong ito, inalok ng ating kapitalistang lalaki na gawin ito ng libre. Kalaunan ay natagpuan nila si Zenji na nahuhumaling sa isang sulok ng bar. At sa sandaling sinimulan siyang sermonan ni Nacho kung gaano siya kawalang hiya, tinawag niya itong isang masungit na Karen na hindi maisara ang kanyang bulok na bibig. Nang humarap si Jinta upang ipagtanggol siya, tinawag siya ni Zenji na isang walang trabahong matandang lalaki bago siya sinuntok. Umiwas si Jinta at sinuntok siya pabalik ng sapat na malakas para mawalan siya ng malay. Doon din, pinalibutan si Jinta ng lahat ng iba pang mga lasenggo, at napilitan siyang ipagtanggol ang kanyang sarili at si Nacho, na patuloy na sumisigaw na parang isang walang kwentang lalaki. Sa gitna ng laban, isang mahiwagang nilalang ang sumama kay Jinta at kinuryent ang kabilang kalahati ng lasing na grupo. Ito pala ay kagagawan ni Akicho, na sa wakas ay nakabalik na sa bayan. Nang araw na iyon, matapos bumalik sa kanyang katinoan si Zenji, nagkaroon siya ng ilang romantikong pangyayari kay Nacho at nagawa pang ang humingi ng tawad ng maayos sa ama nito, na nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Samantala, isiniwalat ni Akicho kay Jinta na pumunta siya rito upang imbestigahan ang alak na Yukino Nori na ito at kung saan ito nagmula matapos niyang malaman na maraming tao sa mga kalapit na bayan ang nasawi matapos itong inumin. Habang lumalabas ang dalawa upang maghanap ng mga pahiwatig, isiniwalat ni Akicho na ang tanging impormasyong nakalap niya sa ngayon ay ang isang kakaibang babae na karaniwang matatagpuan malapit sa mga pinangyarihan ng mga away at pagpaslang na ito. Nang sandaling iyon, nakakita sila ng isang bodega na may natalsikan ng dugo sa pasukan, para lamang matagpuan ang may-ari ng negosyo na sawi na may mga walang laman na bote ng Yuki no Ogori na nakakalat sa sahig. Nahinuha ni Akicho na ang may-ari ay buhay pa dahil sa mga lokal na gustong nakawin ang lahat ng natitirang alak mula sa kanyang bodega matapos nilang hindi ito mahanap saan man, kaya nagtataka si Jinta kung bakit may gagawa nito sa isang alak na parang basura ang lasa. Nang sandaling iyon, dalawang demonyo ang sumalakay sa mga lalaki na agad nilang natalo bago nila napagtanto na ang alak na ito ay napakasarap na kahit ang mga demonyo ay gustong matikman. Kinabukasan, nang makarating sina Akicho at Jinta sa tindahan ng pansit, nakita nila ang dalawang walang trabahong tulisan na tinatakot si UFO, na umaarte na parang isang dalagang nasa kagipitan. Sa kabila ng pagiging isang ganap na demonyo, mabilis na nag-aura farm si Jinta at sinuntok ang dalawa hanggang sa mawalan ng malay, ngunit sila ay muling bumangon na parang mga zombie noong panahon ng Edo. Gumamit si Akicho ng isang mahika at ipinakita sa mga lalaki ang isang pangitain kung saan sila ay kumikilos na parang mga ganap na alpha laban sa isang bersyon ni Jinta na nababasa sa kanyang pantalon, at nilinlang sila na tumakbo palabas ng tindahan. Kalaunan, sinabi ni Nacho kay Jinta na bumalik na sa kanyang katinoan si Zenji matapos siyang pagbantaan ng kanyang ama na tanggalin siya sa kanyang trabaho. Ngunit mas nag-aalala si Jinta tungkol sa matandang lalaki dahil umiinom siya ng Yuki no nag-ori gabi-gabi. Sinabihan niya si Nacho na siguraduhing iinom siya ng ibang alak mula ngayon. Ngunit hindi siya masyadong pinansin ng babaeng in love at umalis na. Nang gabing iyon, sinabi ni Harlot kay Jinta na kahit hindi niya mahanap ang pinagmulan ng alak, nalaman niya na ang isang kliyente na pinagtrabahuhan ni Jinta noon ay may isang bodega na puno ng nasabing alak.
Isiniwalat din niya na ang matandang lalaki ay paulit-ulit na nagkukwento tungkol sa kung paano ang alak ay banal at nagmumula sa isang banal na batis, na nakakatawa para kay Akicho. Nang sandaling iyon, habang binabayaran ni Jinta si Harlot para sa kanyang serbisyo, sinabi niya na may mga tsismis tungkol sa isang babaeng may buhok na blonde na pumapasok at lumalabas sa bayan ng lalaking iyon, na sa tingin niya ay maaring konektado sa alak. Dahil dito, nabalisa si Jinta ng kaunti, ngunit kalaunan ay kinalma niya ang sarili. Nagtataka kung bakit bumabalik si Suzoni sa kanyang buhay sa ganitong mga sitwasyon. Kinabukasan, nagulat si Akicho na nagising sa bahay ni Jinta nang biglang lumakas ang away ng mga kapitbahay. Mabilis na tumakbo palabas ng bahay ang dalawa at nakita lamang ang isang demonyo na sumisira sa pader. Matapos matagpuan ang sawi na anak na babae na nakahiga sa isang sulok, nahinuha ni Jinta na ang lasenggo ay naging ang nasabing demonyo na kanyang napaslang gamit lamang ang dalawang pag-indayog ng kanyang espada. Samantala, nakilala ni Suzoni ang isang takot na mangangalakal at nagbigay ng isang psychotic speech tungkol sa kung paano niya maninipulahin ang lahat ng makamundong emosyon ng mga tao, ang puot, kasakiman, at inggit sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mahiwagang alak para lamang mapansin siya muli ni Jinta. Nang gabing iyon, ang parehong mangangalakal ay nag-stalk ng Yuki no Nori at nagsimulang isipin ang kanyang mga araw bilang ang pinakamayamang tao sa bayan, ngunit si Jinta ay dumalaw sa kanyang parada. Tinanong niya ang matandang lalaki kung saan niya kinukuha ang lahat ng alak na ito. Gayunpaman, tumanggi ang lalaki na ibunyag ang kanyang sikreto, sinasabing ayaw niyang malugi. Pinilit nito si Jinta na tumigil sa pagpapanggap na mabait. Kaya, hinugot niya ang kanyang espada at sinabihan ang lalaki na sabihin sa kanya ang totoo kung gusto niyang manatiling buo ang kanyang ulo. Mabilis na isiniwalat ng lalaki na nakukuha niya ang alak mula sa isang bukal na dumadaloy pababa sa isang kalapit na bundok. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Jinta hanggang sa maglakas loob ang lalaki, na binanggit na ang babaeng blonde ang nagbenta nito sa kanya sa ilalim ng disclaimer na ito ay sisira sa lahat. Itinuro ni Jinta ang kanyang moralidad, at tinanong kung bakit niya naisip na ayos lang na sirain ang mga inosenteng tao kung sa totoo lang ay naiinis lang siya na si Suzoni ay isang mainit na paksa muli. Habang idinagdag ni Akicho na dapat nilang sirain ang badge na hawak ng lalaking ito at tumungo sa nasabing bundok, nawala sa katinoan si Jinta at itinaas ang lalaki sa leeg, pinagbantaan siyang ibunyag ang anumang iba pang alam niya tungkol sa blondie na ito. Binalikan siya ni Akicho ng kaunting katinoan, tinanong kung ang babaeng blonde na ito ay isang dating karelasyon niya para magalit siya ng husto. Gayunpaman, bago pa man makasagot si Jinta, ininom ng mangangalakal ang 2 bote ng alak ng sabay-sabay at nag-transform bilang isang demonyo tulad ng nauna, na nagpaisip kay Jinta na ang tunay na layunin ng alak na ito ay gawing mga demonyo ang mga tao. Habang lumalapit ang demonyong ito kay Jinta, naghanda siyang tapusin ito ng sabay-sabay, para lamang mapagtanto na ang kanyang espada ay hindi man lang kayang kamutin ang balat nito. Habang nawawala ang lahat ng kanyang aura points at nasuntok, iniligtas siya ni Akicho at nagtataka kung bakit mas malakas ang lalaking ito kaysa sa nauna. Si Jinta, na muling nawawala ng kanyang cool guy persona, ay nahinuha na ang tinatawag na bukal sa bundok ay nilikha ng blonde na babae, at ang lalaking ito ay itinakda bilang pangwakas na bantay laban sa pagprotekta sa kanyang pakana. Habang lalong nagagalit sa mga flashback mula sa nakaraan, tinanong ni Akicho si Jinta kung ano ang dapat nilang gawin, para lamang maalala niya na ang kanyang biolohikal na ama ay umiinom ng parehong alak sa loob ng ilang araw, ibig sabihin ay malapit na siya sa kanyang sariling pagbabago. Nang malaman ito, sinabihan ni Akito si Jinta na pumunta at iligtas siya habang isiniwalat na haharapin niya ang lalaking ito na nang mag-isa. Sandali, ang God complex ni Jinta ay humadlang, iniisip kung paano matatalo ng isang payaso na tulad niya ang isang halimaw na hindi man lang kayang kalmutin ng kanyang sandata. Ngunit nakinig siya kay Akicho at tumakbo pabalik sa bahay ni Nacho. Samantala, tinawag ni Akicho ang kanyang Shikigami, isang banal na Diyos na nagngangalang Shoki laban sa demonyo at naghanda para ipakita kung sino ang boss. Kalaunan, nang makarating si Jinta sa bahay ni Nacho, nakatagpo niya ang isang malatrol na demonyo na umaatake sa kawawang si Nacho, inambus ito ni Jinta, sinusubukang tamaan ito habang sinusubukan pa ring protektahan ito. Habang papalapit na siya sa huling atake, isiniwalat ni Nacho na ang demonyo ay ang kanilang ama, na nagpahinto kay Jinta habang ibinababa niya ang kanyang sandata.
Habang dumarating ang isang krisis sa kalagitnaan ng kanyang buhay sa gitna ng laban, naalala ni Jinta kung kailan ang halimaw sa harap niya ay dating kanyang ama. Ang sandaling ito ng pag-aalinlangan ang tanging kailangan ng demonyo, dahil malinis siyang tinusok nito sa tiyan. Nakahiga si Jinta sa lupa, isinusumpa ang sarili dahil hindi niya kayang durugan ng lubusan ang mga labi ng sangkatauhan na nasa loob pa rin niya. Nang sandaling iyon, nakita niya ang isang pangitain ng kanyang ina na pinapayuhan siyang lumaki at maging lalaki, na nagpabalik sa kanya sa realidad. Humigop si Jinta ng isang piraso mula sa natitirang sumpa, at pinagmasdan ni Nacho ng may takot ang kanyang mukha na naging mukha ng isang demonyo. Dahil sa purong galit, tinalo ni Jinta ang demonyo, na tumapos sa kanyang ama kasama ang lahat ng kanyang mga problema sa ama sa isang malinis na atake. Gayunpaman, tumakbo palayo si Nacho kay Jinta sa takot. Mas natakot siya sa kanyang nakakatakot na kalahating demonyong mukha kaysa sa kanyang demonyong ama. Samantala, matapos matagumpay na talunin ang demonyong mangangalakal, dumating agad si Akicho sa pinangyarihan upang bigyan siya ng emosyonal na suporta habang nagpapatuloy ang dalawa sa kanilang paghahanap sa Blondie. Sa daan, nahinuha ni Jinta na ang bukal na pinaggagawa ng Yuki no Nigori ay malamang na nilagyan ng ilang uri ng mga labi ng demonyo, dahil ginagawa nitong mga demonyo ang mga tao. Nang gabing iyon, pagkatapos ng ilang oras ng pagsasalita sa tainga ni Jinta, nagpa siya si Akicho na matulog habang patuloy na hinahanap ni Jinta ang bukal. Kalaunan, napunta siya sa isang clearing na puno ng magagandang bulaklak na nakapalibot sa kilalang-kilalang bukal. Lumakad si Jinta sa tubig at nakita ang damit ni Shirayuki na nakahiga roon. Napagtanto na sa halip na mga labi ng isang demonyo, ang kanyang puot at galit ang siyang nagpapalit sa tubig bilang isang nakakasawi na lason. Matapos umiyak ng malakas, inalis niya ang asensya nito mula sa bukal, na nagpapahintulot sa kanya na mapunta sa kabilang buhay, na nagbigay din sa kanya ng kinakailangang pagtatapos. Kinabukasan, nagalit ang buong nayon dahil biglang naging matamlay ang kanilang sake, hindi nila namalayan na ang lasang hinahanap-hanap nila ay katas ng isang bangkay. Nang maisakatuparan ang kanilang misyon, bumalik si Akicho sa kanyang lungsod. Samantala, binisita ni Jinta ang tindahan ng pansit ni Ufo para sa tanghalian, para lamang mapagtanto na nawalan na rin ng lasa ang kanyang paboritong sabaw. Noong tagsibol, bumalik si Suzoni at nabunyag na siya ang utak sa likod ng alak na may lason. Gayunpaman, sa kabila ng pagkabigo ng kanyang plano, tumawa siya at nagplano na gawing mas miserable ang buhay ni Jinta. Sa isang flashback scene noong taglamig ng 1839, natagpuan ni Shirayuki ang kanyang sarili na nagrereklamo tungkol sa nakakapangilabot na lamig, hiniling kay Jinta na painitin siya gamit ang kanyang matipunong katawan. Magalang na tinanggihan ni Jinta ang Ginoo, ang nakakaakit na alok dahil mas interesado siya sa misyong ibibigay sa kanya. Isang pagpupulong ang inayos pagkatapos kung saan hiniling ni Shirayuki kay Jinta na imbestigahan ang ilog Midori kung saan nababalitang may isang halimaw na nilalang na nagkukubli. Gayunpaman, naramdaman ng pinuno ng nayon na kailangan nila ng isa pang tagapag-alaga upang protektahan ang mga tao habang wala si Jinta. Kaya sa kapangyarihan ng nepotismo, hinirang niya ang kanyang sariling anak na si Kiyomasa para sa papel. Nang bumalik si Jinta mula sa kanyang unang gabi ng pagsisiyasat, wala pa siyang anumang progreso. Sa labas ng templo, nakasalubong niya si Kiyomasa na nanguuyam sa kanya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na isang bigo at pagbibigay ng mga hindi naaangkop na komento tungkol kay Shirayuki. Nang magulat si Jinta kay Shirayuki, patuloy na sinubukan ni Kiyomasa na akitin si Jinta, ngunit walang nangyari. Pagbalik sa labas ng templo, binigyan siya ni Kiyomasa ng ilang prutas, hiniling na ibigay ang mga ito kay Suzoni. Sa di malamang dahilan, naiugnay ni Kiyomasa si Suzoni sa paraang palagi itong nakakulong sa bahay na walang nag-aalaga sa kanya, at nakaramdam siya ng empatiya para dito. Kinabukasan ng gabi, sumugod si Jinta sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, patuloy na kino-question ang sarili niyang mga pagpili. Umalingaw sa kanyang isipan ang mga pang-uuyam ni Kiyomasa. Sa wakas ay nakatagpo niya ang kilalang demonyong unggoy habang ang dalawa ay nakikipaglaban sa isang masamang labanan. Gayunpaman, nagawa siyang mahuli ng demonyo, na iniwan siyang malubhang na sugatan. Kinabukasan, bumalik si Jinta sa templo,
pakiramdam ay talunan at mukhang gulo, na nagbigay kay Shirayuki ng isa pang dahilan upang kuskusin ang kanyang mga kamay sa kanyang mga pahabang tiyan habang sinusubukan niyang linisin ang kanyang mga sugat. Nang maayos na ang lahat, napansin ni Jinta na si Shirayuki ay nagbubulungan tungkol sa kanyang bagong kaibigan na si Kiyumasa buong araw, na pagtanto ng may selos na ang dalawa ay nagiging malapit na. Nang gabing iyon, sa wakas ay dumating ang demonyong unggoy sa nayon, na nagdulot ng kaguluhan at direktang inaatake si Kiyumasa, na abala sa pagiging walang silbi gaya ng dati. Tumalon si Jinta para ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit habang nakikipaglaban siya sa demonyo, patuloy siyang nakakita ng mga pangitain ni Kiyumasa sa loob nito. Nang mapagtanto ni Jinta na ginagamit ng demonyo ang kanyang mga kawalan ng kapanatagan upang ilihis ang kanyang atensyon. Gayunpaman, nakatuon siya sa pagprotekta sa kanyang paboritong babae. Kaya, nilinaw niya ang kanyang isip upang tuluyang tapusin ang demonyo. Pagkalipas ng ilang dekada, ang kwento ay nakatuon sa dalawang lalaki sa isang pandayan na tinatalakay ang mga maalamat na katana na isinumpa ng mga demonyo. Isa sa mga katana na ito ay pinangalan ng Yano no Mori, na kamakailan ay naibenta sa isang estranghero, na nagpapahiwatig na ang sumpa ay maaring magising sa lalong madaling panahon. Samantala, isang lalaking nagngangalang Mataruko ang natutuwa na nakuha niya ang isinumpang katana, buong pagmamalaking ipinakikita ito sa kanyang asawa, walang alam sa bagyong naghihintay sa kanila. Pagbalik sa tindahan ng pansit, nalaman ni Jinta ang tungkol sa isinumpang sandatang ito, na tila hinulman ng isang maalamat na panday na nag-akala na isang demonyong babae bilang kanyang kakampi. Ngayon, binigyan siya ni Naochugo ng isang aralin sa kasaysayan, na halos makatulog si Jinta sa pagkabagot. Ayon sa kanya, noong unang panahon, isang mandirigmang nagngangalang Zusha nang lumikha ng isang partidong pampulitika na tinatawag na Tosa Loyalist Party bilang isang kalabang puwersa ni Yosoha, ang pinuno ng kasalukuyang naghaharing pamahalaan. Si Yosoha ay isang tradisyonalistang tao, na naniniwala na ang Japan ay dapat naganap na nakahiwalay sa ibang bahagi ng mundo. Samantala, niyakap ng partido ni Zusha ng pagbabago at tinanggap ang mga dayuhang dumating sa kanilang mga baybayin. Nang matapos ang lektura sa kasaysayan, nagpasya si Jinta na pumunta upang makita mismo ang isinumpang talim na ito kasama si Naochugo. Gayunpaman, sa bahay ni Mataruko, nalaman nila na nagkaroon siya ng psychotic breakdown kagabi nang tapusin niya ang kanyang asawa at tumakas mula sa bahay. Alam ni Jinta na nagsimula ng magkabisa ang sumpa, ngunit hindi niya agad magawang hanapin si Mataruko dahil tinawag siya ni Yosoha, na nais makipag-usap sa kanya. Mataas ang tensyon sa pagitan ni Jinta at Yosoha habang ang dalawa ay nagtitinginan ngunit nananatiling may respeto sa isa't isa. Iminungkahi ni Yosoha na sumali si Jinta sa kanyang pangkat at tumulong sa pagpuksa sa mga dayuhan na dumudumi sa kanyang minamahal na Japan at binubura ang kulturang samurai. Gayunpaman, sa kabila ng maraming dekadang nabuhay, si Jinta ay Gen Z sa puso at ayaw niyang makialam sa mga pananaw ni Yosoha. Masyado siyang abala sa kanyang sariling drama sa pamilya at takot sa eksistensyalidad para makisali sa politika. Kaya, mariin niyang tinanggihan ang alok. Si Jinta ay sinamahan palabas ng isa sa mga kasamahan ni Yosoha na nagngangalang Tsuchihira, na nagbahagi ng kaalaman tungkol sa kanyang nakaraan na puno ng pagtataksil. Ipinaabot ni Yosoha ang kanyang tulong sa mga demonyong nangangailangan dahil naniniwala siyang ang mga demonyo at ang samurai ay nasa bingit ng pagkalipol. Kaya, ang magkabilang panig ay kailangang bumuo ng isang alyansa. Walang pakialam si Jinta sa random na impormasyong ito dahil binalaan lamang niya ito na ilayo ang kanyang maruruming kamay ng demonyo sa mga inosenteng sibilyan. Nakakuha si Jinta ng lead tungkol sa kinaroroonan ni Mataruko, patungo sa isang restaurant kung saan siya huling nakita. Hinala ni Jinta na ang baliw ay maaaring naghahanap kay Zushan at sa mga miyembro ng Tosa Party. Napatunayang tama ang kanyang mga hinala nang makita niya si Mataruko malapit sa restaurant kung saan magaganap ang isang pulong ng Tosa. Ginamit ni Mataruko ang kanyang isinumpang katana upang magpadala ng malalakas na bagzo ng hangin patungo kay Jinta, na mahusay na umiwas sa kanila at nagsara ng distansya. Pagkatapos ay mabilis niyang tinalo ang baguhan, nakuha ang katana, at sinipsip ang mga demonyong kapangyarihan nito upang maging mas malakas. Nasulyapan din niya ang mga alaala ng nakaraan, nakita niya ang gumagawa ng mga talim na ito na nagngangalang Kaniemi,
na labis na nahuhumaling sa paglikha ng mga perpektong sandata kaya ginamit niya ang dugo ng kanyang demonyong asawa upang gawin ang tatlong katana, na ginagawang lubhang mapanganib na mga artifact ang mga ito. Gayunpaman, ipinaalam din ng mga alaala kay Jinta na ang kakayahan ng isinumpang katana ay ang paggawa lamang ng mga hiwa sa hangin, na nangangahulugang si Mataruko ay isang uhaw sa dugong kakatwang pinaslang ang kanyang asawa para lamang sa kiligin sa laro, hindi dahil sa anumang sumpa. Pagkalipas ng isang taon, abala si Jinta sa pagpapalaganap ng kanyang panloob na Gordon Ramsay sa tindahan ng pansit nang malaman niya ang tungkol sa isang demonyong kumakain ng tao na nagdulot ng pagngangalit sa templo ng Mizuho at tumungo roon upang mag-imbestiga. Nang marating niya ang inabando ng lugar, nakasalubong niya ang demonyong nakapalibot sa kanya sa isang singsing ng apoy at nagsimulang magpaputok ng mga bowl ang apoy sa kanya. Ginamit ni Jinta ang air slash na nakuha niya kamakailan, inaapula ang apoy at hiniwarin ang demonyo sa isang malinis na atake. Isiniwalat ng demonyo na ang pangalan niya ay Yunji, at huminga ng malalim bago hinayaan si Jinta na gamitin ang kanyang mga kapangyarihan. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jinta sa tindahan pagkatapos ng mahaba at matinding sesyon ng pangangaso ng demonyo, para lamang makita ang isang babae na nagngangalang Yunagi na naghihintay sa kanya, isang babae sa kanyang laboratorio. Ang pinakamalaking twist ng kwento ay nangyari nang banggitin niya ang pagiging asawa ni Jinta, at ang iba ay tila hindi naapektuhan ng revelasyon na ito. Binanggit niya kung paano siya lumaki kasama si Jinta, at ang kanyang gaslighting ay tila gumana habang nagsisimula ring maalala ni Jinta ang magandang oras na ginugol niya kasama ang kanyang waifu. Naglakad-lakad ang mag-asawa kung saan isiniwalat ni Yunagi na kinamumuhian niya talaga ang batang babae simula nang siya ay inampon. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang date, patuloy na nagkakaroon ng mga pangitain si Jinta na nakikipaglaban sa isang demonyo. Ngunit sa tuwing malapit na niyang malaman ang mga bagay-bagay, ibinabalik siya ni Yunagi sa kakaibang realidad na ito, kinukot siya tungkol sa pagbibigay ng pangalan sa batang babae na napulot nito mula sa basurahan. Pagkatapos ay ikinwento niya sa kanya ang isang nakakatakot na kwento tungkol sa isang demonyong nagngangalang Amano Jaco na nakaligtas sa pamamagitan ng panlilinlang. Isang gabi, pumasok si Amano Jaco sa bahay ng isang matandang mag-asawa, pinaslang ang kanilang batang babae, at ibinalot ang balat nito. Patuloy na nabubuhay ang demonyo bilang babae hanggang sa ikasal ito sa isang mayamang asawa. Nang matapos ang kwento, naglakad-lakad sina Yunagi at Jinta sa palengke hanggang sa marating nila ang isang magandang bangin na tinatanaw ang karagatan. Inamin ni Jinta na nagkaroon siya ng magandang panahon kasama ito, ngunit bigla siyang binaha ng mga alaala ng kanyang nakaraan. Ikinwento niya kay Yunagi ang kanyang matinding panghihinayang sa hindi niya masabi ang kanyang kasintahan kasama ang iba pang malalapit sa kanya, tulad ng kanyang ama at si Nacho. Nang mailabas na niya ang kanyang nararamdaman, isiniwalat ni Yunagi na ang buong realidad na naranasan niya sa ngayon ay isa lamang masalimuot na ilusyon. Ibinigay niya ang babae sa kanya, hiniling dito na alagaan siya mula ngayon habang aalis ito para kumuha ng gatas, na malamang ay hindi na babalik. Nang bumalik si Jinta sa kanyang realidad, napagtanto niya na ang buong bulong-bulungan tungkol sa demonyong kumakain ng tao ay bahagi ng plano ni Yunagi na akitin ang isang tao sa batang babae upang hindi ito iwan. Inako ni Jinta ang buong responsibilidad para sa batang babae, pinangalanan itong Nurmari hango sa isang espesyal na bulaklak. Pagkalipas ng isang taon, isang trio ng matandang samurai ang nasa kalye ng hating gabi at nag-uusap tungkol sa gobyerno ni Yosoha nang makasalubong nila ang isang kakaibang lalaki nang walang binibigkas na kahit isang salita. Binunot lang ng lalaki ang kanyang katana at pinaslang silang lahat isa-isa, sinasabing sila ay nadungisan. Kinabukasan, lubos na niyakap ni Jinta ang buhay bilang isang tatay na nasa bahay habang abala siya sa pagpapalit ng mga lampin ni Nurmari nang si Yosohi mismo ang bumisita sa kanya. Hiniling ni Yosohi sa kanya na tapusin ang isang demonyong nagngangalang Kichi na dating nagtatrabaho para sa kanya ngunit ngayon ay tila nabaliw na. Hindi sigurado si Jinta kung gusto niyang makisali sa maruming gawain ni Yosohi, ngunit nagpa siya pa ring tanggapin ang alok. Samantala, ang kakaibang lalaki mula kanina ay si Kichi mismo habang bumalik siya upang magulat kay Yosohi tungkol sa matagumpay na pagpuksa sa mga samurai na naglililim sa kanya.
Ibinigay ni Yusohi kay Kichi ang kanyang susunod na misyon, sinabihan siyang tapusin ang kilalang-kilalang mangangaso ng demonyo na si Jinta, na nagpabula sa bibig ni Kichi sa pag-iisip na sa wakas ay magkakaroon na ng isang karapat-dapat na kalaban. Pagbalik sa restaurant, naglaho ang pagiging ama ni Jinta nang makuha niya ang misyon na tapusin si Kichi nang ibigay niya si Nurmari kay Ufo, na nagtataka kung bakit sinabihan siyang alagaan ang isang maliit na batang babae nang wala sa oras. Pumunta ang dalawa sa palengke para mamili, at sinubukan ni Ufo ang kanyang makakaya upang iris siya, ngunit masyado siyang abala sa kanyang mga gawain bilang demonyo para bigyan siya ng anumang atensyon. Nang matapos sila para sa araw na iyon, inihiga niya si Nurmari sa kanyang mga bisig at naghanda para sa kanyang misyon ngayong gabi. Habang papalapit ang gabi, nagharap sina Jinta at Kichi sa isang kalapit na tulay, na nagbibigay ng mga monologo na parang nasa isang kompetisyon sa debate. Inihayag ni Kichi na gusto niyang maging ang pinakamagaling na swordsman sa mundo. Kaya, iniwan niya ang lahat ng kanyang pamilya, mga kaibigan, mga tagapagturo, at ang kanilang mga turo. Lubos niyang tinalikuran ang kanyang moralidad at naging demonyo sa proseso. At hinikayat niya si Jinta na sumunod sa kanyang mga yapak, pinayuhan siyang ang kanyang koneksyon sa mga tao ang pumipigil sa kanya. Nang matapos ang sesyon ng pag-aapela, mabilis na inilayo ng dalawa ang distansya sa pagitan nila at sinimulan ang kanilang tunggalian. Ang tunog ng kanilang mga espada ay umalangaw sa katahimikan. Nakakagulat, nagawa ni Kichi na tamaan ang isang malalim na hiwa habang bumubulwak ang dugo mula kay Jinta, na dahilan upang hindi siya makalaban. Nirerespeto ni Kichi ang kanyang lakas at umalis, sinabing babalik siya para sa ikalawang round. Samantala, labis na natroma si Jinta sa nakakahiyang pagkatalo na ito kaya't nakahiga na lamang siya sa tulay, nagdurugo, tumatawa na parang baliw. Ang kwento ay tumalon sa kasalukuyang panahon noong 2009, kung saan si Kichi ay nagpapatakbo ng isang tindahan ng alak na nagbebenta ng alak sa mga kabataan. Isa sa kanyang mga empleyado ay si Miyaka, na kaibigan ni Jinta at isang babae na nagngangalang Karo. Si Jinta ay maaari lamang maging ganap na kasama si Kichi dahil pareho silang mahigit 100 taong gulang, na dumaan sa maraming trahedya. Matapos ang isang siglo mula noong kanilang tunggalian, sa wakas ay sinabi sa kanya ni Jinta na ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga mortal ay hindi pumipigil sa kanya. Sa katunayan, ang mga ito lamang ang nagtutulak sa kanya ng matagal. Noong nakaraan, binisita ni Akicho si Jinta mula pa sa kabisera. Gayunpaman, nang matuklasan niya si Nurmari sa kanyang lugar, labis siyang nag-alala noong una, tinawag si Jinta na isang nakakatakot na mandurukot. Gayunpaman, mabilis na nilinaw ni Jinta ang hindi pagkakaunawaan at nilinaw na ito ang kanyang bagong ampun na anak. Kalaunan, ipinakita ni Akicho kay Jinta ang kanyang bagong nakuha na tea-set, na isiniwalat na iniwan niya ang kanyang mga gawain at ngayon ay nasa isang hangarin na maging isang edukadong ginoo. Iniwan ni Jinta ang kanyang anak sa bahay ni Ufo upang tumambay kasama ang kanyang tropa. Habang ang dalawa ay patungo sa tindahan ng mga pinggan ni Naochugo. Pagdating doon, nagsalita si Akicho tungkol sa iba't ibang kaldero at plato, sa kasaysayan ng mga ito, pati na rin ang kahalagahan ng mga disenyo nito, habang si Jinta ay matigang nakikinig, natutuwa na ang kanyang walang trabahong kaibigan ay may kakaibang nangyayari sa buhay nito. Nang sandaling iyon, hiniling ni Akicho kay Naochugo na turuan sila kung paano gumawa ng matcha, at magalang niya itong tinanggap, inilabas ang kanyang whisk at inihain sa kanila ang pinakamasarap na matcha na natikman nila sa kanilang buhay. Ang pagpunta sa isang nakaka-relax na lugar ay nagpapaalala kay Jinta ng kanyang pagkabata, noong siya ay lumalangoy kasama si Suzoni at ang kanyang mga kaibigan at wala silang anumang alalahanin or responsibilidad. Pagkatapos nilang humigop ng tsaa, lumabas ang dalawang magkaibigan at ipinahayag ni Akicho na gusto rin niyang palayasin ang isang multo na nagmumulto sa isang magandang kahon ng tsaa sa pamamagitan ng pagbisita sa tindahan ng tsaa ngayon. Gusto niyang magkaroon ng isang huling masayang alaala ang multo habang kinukuskus niya ang kanyang mga kamay sa kahon upang palayasin ito. Ipinaalam din ni Akicho kay Jinta ang tungkol sa tumataas na bilang ng mga demonyo sa Kyoto, na sinasabi sa kanya ang tungkol sa mga chismis tungkol sa isang demonyong nangunguna sa pag-aalsa. Dahil isa lamang ang kilala ni Jinta na demonyong nangunguna sa pag-aalsa, na si Suzoni, pinaghihinalaan niya na ito ang nasa likod ng magulong bagay na ito. Nangako si Akicho na ipapaalam sa kanya ang mga update habang paalis siya,
habang sa wakas ay naalala ni Jinta na mayroon siyang anak na babae na aalagaan habang nagmamadali siyang umuwi. Kalaunan sa tindahan ng pansit, nagbahagi si Jinta ng isang cute na sandali kay Nurmari habang gumagapang ito sa kanyang kandanggan, binigyan siya ng isang mahigpit na yakap. Ang ama ni UFO, pinipilit siyang gawing asawa si UFO para kahit papaano ay magkaroon ito ng kaunting insentibo sa patuloy na pag-aalaga sa kanyang anak ng libre. Gayunpaman, nagkunwaring hindi narinig ni Jinta ang kalokohan ng matandang lalaki, nasisiyahan sa libreng paggawa na ibinibigay nito. Pagkalipas ng ilang araw, binisita ni Jinta ang bahay ni Naochugo upang tulungan siyang magsanay sa kanyang pag-eespada, ngunit napagtanto niya kung gaano siya kaina sa proseso. Samantala, tinanong ni Naochugo si Jinta kung interesado ba siyang ipakasal si Nurmari sa kanyang anak. Ngunit sinabi sa kanya ni Jinta na hahayaan niya ang kanyang anak na magdesisyon para sa kanyang sarili kapag tumanda na ito. Binanggit ni Naochugo ang kanilang mga edad, sinasabing kakaiba para sa kanya na pinag-uusapan nila ang kanilang mga kinabukasan habang si Jinta ay mukhang maangas pa rin tulad ng mga dekada na ang nakalilipas. Ang pahayag na ito ay nakakainis sa kanya, na nagpapaalala kay Jinta ng kanyang imortalidad at ang sumpa ng panunood sa kanyang mga mahal sa buhay na pumanaw habang siya ay nabubuhay magpakailanman. Mabilis niyang sinunggaban si Nurmari at dinala ito sa isang tindahan ng pagkain kung saan ipinagpatuloy ng matanda ang kanyang pagdadaldol tungkol sa pagpapakasal ng kanyang anak kay Jinta. Pinayuhan niya si Jinta na itigil ang mapanganib na negosyong ito ng pagpaslang ng demonyo at ituon ang pansin sa pagbuo ng kanyang pamilya. Gayunpaman, alam na alam ni Jinta na kahit ilang dekada pa ang lumipas, ang mga demonyo ay patuloy na mawawalan ng trabaho at magdudulot ng kaguluhan. Tila madaldal ang matandang lalaki ngayon, na nagbibigay ng karunungan at payo sa kaliwat kanan. Napansin ni UFO ang malalalim na kulubot at mahinang katawan ng kanyang umampon na ama. Nakaramdam ng labis na pagkakasala dahil siya ang direktang responsable sa mabilis na pagtanda nito dahil sa kanyang dimensyon sa panaginip, hiniling ng matandang lalaki sa kanilang lahat na tumayo ng magkakasama, nagpapanggap na ang kanyang anak ay masayang kasal kahit na tila walang lalaking gustong basain siya. Nang matulog ang matanda ng gabing iyon, hindi siya nagising at payapang pumanaw. Ginugol ang kinabukasan ng umaga sa pagdadalamati sa kanyang pagkasawi habang napagtanto ni UFO na ito pa lamang ang simula ng kanyang walang katapusang mahabang buhay na puno ng kasawian at trahedya. Medyo pamilyar si Jinta sa kanyang sitwasyon at sinisikap niyang aliwin ito. Nang hapong iyon, binisita ni Naochugo si Jinta upang magpaabot ng kanyang pakikiramay, at sinabi rito na plano niyang umalis patungong Kyoto sa lalong madaling panahon. Ipinaliwanag niya na hindi siya nasisiyahan sa mga kalagayang pampulitika ng kanyang lungsod at nais niyang aktibong makilahok sa laban kontra sa mga demonyo na nagaganap sa Kyoto. Nagpasya sina Jinta at UFO na samahan siya sa istasyon, ngunit nakasalubong nila si Tsuchiya na humarang sa kanilang daan at sinabi sa kanila na may nagnakaw ng mga lihim na dokumento ng gobyerno at nagtatangkang tumakas mula sa lungsod. Si Tsuchiya ay lubos na naghihinala kay Naochugo at isiniwalat ang kanyang tunay na anyo ng demonyo nang harapin niya ito. Gayunpaman, hindi mawawalan si Jinta ng dalawang mahal sa buhay sa iisang araw dahil mabilis siyang tumalon upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit gaano man karaming tama ang tumama kay Jinta, halos wala itong iniwang gasgas sa kanyang matibay na katawan. Samantala, pinagalaw ni Tsuchiya si Jinta na parang basang pansit at nagulat nang makita niyang ipinagtatanggol siya ni Naochugo, nanginginig ang kanyang mga binti sa takot. Ibinuhos ni Jinta ang kanyang huling natitirang lakas ng loob, nag-transform sa kanyang anyo ng demonyo, sa wakas ay nakatayo sa kapantay ni Tsuchiya. Nang makita ni Naochugo ang anyo ng demonyo ni Jinta, siya ay lubos na nagulat at tumakbo palayo sa kalituhan. Sinundan siya ni Tsuchiya dahil si Naochugo ang kanyang target noon pa man. Sa kabilang banda, lumingon si Jinta at nakitang ang buong bayan, kasama ang kanyang anak na babae, ay nakatitig sa kanya. Napagtanto niya na hindi siya kailanman tatanggapin ng mga tao kung sino siya, gaano man niya sila subukang protektahan at paglingkuran. Kaya, bigla siyang nawala. Habang ang bayan ay magulo dahil sa tsismis tungkol sa bagong tatay ng demonyo sa bayan. Samantala, bumalik si Tsuchiya sa kanyang master matapos ang malungkot na pagkabigo sa kanyang misyon. Inaasahan niyang may insulto siya ng husto ni Yosoha, ngunit sa halip, binigyan siya ng isa pang misyon.
Inutusan siya ni Yasuoha na pumunta agad sa Kyoto at pamunuan ang kawan ng mga demonyo roon upang talunin ang kanilang mga karibal. Bago simulan ang misyong ito, tinanong ni Suchihara ang kanyang amo kung kailangan niyang ipakita ang kanyang anyo ng demonyo sa publiko dahil magkakaroon siya ng sosyal na buhay ng isang nerd sa paaralan. Ngayon, inutusan siya ni Yasuoha na tumigil sa pagtatanong at sundin ang kanyang mga utos, na napilitan siyang sundin. Samantala, tumakbo si Jinda patungo sa isang malayong templo, nalulungkot sa pag-iisip na mawala si Nurmari. Nahanap siya ni Ufo at nilapitan siya at tinanong kung bakit ganoon na lang kitigas ang loob ni Jinta sa pangangaso ng mga demonyo. Sa unang pagkakataon, ibinigay sa kanya ni Jinta ang buod ng kanyang kwento. Simula sa kanyang pagkahumaling kay Shirayuki na inspirado ng K-drama, ang pagiging bodyguard nito at sa wakas ay ikinwento niya rito ang tungkol sa mapaminsalang pagkasawi nito sa kamay ni Suzoni. Inamin ni Jinta na hindi siya sigurado kung bakit niya hinahanap ang kanyang kapatid sa loob ng maraming taon. Sa isang banda, nais niyang patawarin ang lahat ng mga kasalanan nito at tanggapin itong muli bilang kanyang nakababatang kapatid. Habang sa kabilang banda, nais niyang personal na tiyakin na makakamit nito ang kanyang katapusan bilang paghihiganti. Ang kanyang pagsasalita ay naantala ni Naotsugo at Nurmari na sa wakas ay nakarating din sa templo. Agad na gumapang si Nurmari sa kanyang kandangan habang si Jinta ay nakahinga ng maluwag dahil alam niyang hindi siya kinatatakutan ng kanyang anak. Samantala, humingi ng tawad si Naotsugo sa pagtakas na parang talunan, inamin na ang kanyang anyo ng demonyo ay natakot sa kanya noong una, ngunit ngayon ay napagtanto niya na si Jinta ay isang mabuting tao. Sa isang flashback scene, isiniwalat na si Suchihara ay dating estudyante ni Kanemi, na natututo ng mga paraan ng paggawa ng mga katana mula sa kanya. Samantala, sa kasalukuyang panahon, habang papunta siya sa Kyoto, muling nakasalubong niya si Jinta. Isiniwalat ni Jinta na nakaharap na niya ang mga demonyo sa Kyoto. Kaya, hindi na maisasagawa ang plano ni Suchihara na pamunuan ang kanyang hukbo ng mga demonyo. Galit na galit si Suchihara kay Jinta dahil sa patuloy na pagpapamukha sa kanya bilang isang payaso sa harap ng kanyang amo, habang naghahanda siyang makipaglaban muli sa kanyang pangunahing karibal. Ipinagpatuloy ni Jinta ang kanyang pag-atake ng espada, ngunit hindi nito naapektuhan si Suchihara dahil sa kanyang makapal na balat. Pakiramdam ng halimaw ay hindi matatalo, hinayaan pa nga niya si Jinta na makalapit sa kanya. Gayunpaman, dahil dito, nagamit ni Jinta ang kanyang mga kapangyarihan, hindi na niya kailangan ang kanyang katana. Sa kanyang mga huling sandali, nagkaroon ng mga pangitain si Suchihara na makikipag-date sa isang babae, ngunit malapit nang magkamali ang mga bagay-bagay. Sinabi ng babae kay Suchihara na mayroon siyang mahalagang bagay na ibabahagi sa kanya, at inaamin na umiibig siya rito. Nagulat siya rito, dahilan para magambala ang kanyang atensyon, at hindi niya napansin ang grupo ng mga lalaking umaambang at tumutusok sa kanya sa likod. Isa itong taktika para wakasan ang demonyong si Suchihara, gamit ang babae bilang pain, nabulag sa galit, si Suchihara ay nagpalit anyo bilang isang demonyo, at ginawang smoothie ang mga umaatake. Sunod, pinuntirya niya ang kanyang kasintahan, pinipisil ito hanggang sa pumutok ito na parang kamatis. Gayunpaman, habang nakahiga ito sa lupa at duguan, malinaw na nakita ni Suchihara ang pagmamahal sa kanyang mga mata, na pagtanto na malamang na siya ay na-blackmail para gawin ito. Sa kasalukuyang panahon, napagtanto ni Jinta na hindi niya maa-absorb ang kanyang mga kapangyarihan hanggat hindi humihina ng kaunti si Suchihara. Samantala, natutuwa rin si Suchihara kay Jinta sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang nakaraan. Napagtanto niya na si Jinta ay naging demonyo rin matapos mawala ang kanyang kasintahan. Kaya, pareho silang may ilang pagkakatulad sa kanilang mga motibo. Gayunpaman, nilinaw ni Jinta na wala silang pagkakatulad simula nang gawing higanteng bakal ni Suchihara ang kanyang sarili upang walang makakasakit muli sa kanyang katawan, gayong sa katotohanan ay sinusubukan niyang protektahan ang kanyang puso mula sa pagkabasag. Si Yasuohi ang unang taong tumanggap sa kanyang anyong demonyo at ibinenta niya ang kanyang katapatan dito para lamang makaramdam ng pagiging kabilang. Ang sesyon ng therapy na ito ay nag-iwan sa kanya ng ganap na pagkakalantad na nagpapalambot sa kanyang makapal na balat na nagbigay daan kay Jinta na makatama ng ilang malalalim at nakakasawi na hiwa.
Habang nakahiga siya sa lupa at duguan, tinanggap niya ang kanyang kasawian at kusang loob na inialok ang kanyang mga kapangyarihan upang makuha ni Jinta. Dahil wala na si Suchiro, pumunta na ngayon si Jinta kay Yasohi upang harapin siya tungkol sa patuloy na pang-aabala sa kanya. Inamin ni Yasohi na kahit na naniniwala ang kanyang mga tagasunod na kailangang alisin ang mga dayuhan sa Japan, alam niya mismo na hindi maaaring manatiling nakahiwalay ang Japan magpakailanman. Ang mga umaangkop sa panahon ang siyang uunlad. Sa katotohanan, ang galit ni Yasohi ang nag-akit sa kanya dahil gusto niyang wakasan ni Jinta ang kanyang buhay dahil ayaw lang niyang mabuhay upang makita ang pagtatapos ng panahon ng mga samurai. Masayang ipinagkaloob ni Jinta ang kanyang kahilingan, naiwan siyang duguan sa kanyang sariling sala. Samantala, bumalik si Jinta sa tindahan ng pansit upang hanapin sina Ufo at Normari, na sabik na naghihintay sa kanyang pagbabalik, at natuwa sila nang makita siya. Ipinahayag ni Jinta na kailangan na niyang umalis agad sa bayan dahil hindi naligtas para sa kanya or sa kanyang anak na babae rito, dahil alam ng lahat na isa siyang demonyo. Sinubukan ni Ufo ang kanyang sarili sa huling pagkakataon, hiniling sa kanya na sakupin ang tindahan ng pansit at patakbuhin ito kasama niya. Gayunpaman, nang muling tanggihan, ginamit ni Ufo ang kanyang panloob na pagiging feminista at sinabi sa kanya na siya na ang mamamahala sa tindahan ng pansit ng mag-isa at hindi niya kailangan ng lalaki. Sa Kyoto, ipinagpatuloy ni Jinta ang kanyang paghahanap ng layunin sa buhay habang hinahanap pa rin si Suzoni. Isang gabi, napadpad siya sa isang grupo ng mga demonyo na nang-aabala sa isang babae, at mabilis siyang tumalon upang gumanap bilang kabalyero nito na may makantab na baluti. Agad niyang tinalo ang mga demonyo at ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Hemari na nagsasabing hiwalay na siya sa kanyang ina. Tinulungan siya ni Jinta na makauwi habang siya ay bumalik sa kanyang sariling tahanan. Kinabukasan, ginaising niya si Normari na ngayon ay medyo matanda na. Tila namumuhay sila sa perpektong buhay pamilya na matagal nang inaasam ni Jinta at ang kulang na lang ay isang magandang babae sa kanyang tabi. Nagbukas din siya ng tindahan ng pansit at sa mga nakalipas na taon ay naging napakapopular nito. Nang gabing iyon, binisita siya ng kanyang matalik na kaibigan, si Akicho, na ang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata ay isang madilim na paalala kay Jinta tungkol sa kanyang pagtanda. Isinama ni Akicho ang isang babae na nagngangalang Kaniyumi, na may trabahong pumaslang ng demonyo para kay Jinta. Sinabi niya sa kanya na isang demonyong nagngangalang Jizabari ang nagnakaw ng isang mahalagang bagay mula sa kanya, at gusto niyang talunin ni Jinta ang demonyo at makuha ang kanyang mga gamit. Nang tumungo sina Jinta at Kaniyumi sa tulay kung saan karaniwang binabanggit ang demonyo, nagulat si Jinta nang makitang si Jizabari ay kamukha ni Kaniyumi. Inihayag ni Jizabari na nangangaso siya ng mga tao sa Kyoto ayon sa utos ng kanyang amo na nagngangalang Magatsomi. Nang magsimula ang kanilang laban, binuksan ni Jizabari ang isang grupo ng mga mini portal sa likuran niya kung saan lumalabas ang isang grupo ng mga kadena na may mga nakakasawi na bola na nakakabit sa kanilang mga dulo. Hinagupit niya ang mga kadena kina Jinta at Kaniyumi at sa tuwing may cade ng tatama, ang bahaging iyon ay permanenteng nagiging limitado. Naputol ang laban nang dumating si Himawari sa tulay, at isiniwalat na siya ang anak ni Magatsomi at nakatatandang kapatid ni Jizabari. Kakatwa, tinawag niya si Jinta bilang tiyuhin niya, ngunit inakala nitong may sakit lang ito sa ulo. Nilabanan ni Jinta ang sakit at nagawang tamaan ng malakas si Jizabari, dahilan para tumakbo sila na parang mga takot na takot. Kinabukasan sa tindahan ng pansit, bumalik si Normari galing sa paaralan upang buong pagmamalaking ibalita na nagsimula na siyang matuto ng matematika, kaya magiging karapat-dapat siyang maging ka-era sa tindahan sa lalong madaling panahon. Samantala, si Kaniyumi ay tumatambay pa rin sa tindahan, humihingi ng walang katapusang refill ng kanyang pansit. Sinabi niya kay Jinta na maaaring atakihin siya ni Jizabari sa lalong madaling panahon, kaya gusto niyang manatili roon para labanan ito. Bagamat ayaw ni Normari sa babaeng ito na tumatambay sa kanilang bahay, pumayag si Jinta dahil malamang ay mas gugustuhin niya ang makasama ang isang magandang babae pagkatapos ng maraming taon na hindi siya naaasikaso. Samantala, ang buong interaksyong ito ay minamasdan ni Himawari, na ang ina ay nabunyag na si Suzoni mismo, na tinatawag na Magatsomi upang maiwasang mahuli ni Jinta. Sa modernong panahon ng 2009, isang pagdiriwang ang nagaganap sa lungsod, at si Jinta ay nakasuot ng tradisyonal na kasuotan upang magdiwang.
Tinanong siya ni Miyaka kung bakit siya labis na nasasabik sa pagdiriwang na ito at sumagot siya na ito ay dahil sa isang pangakong ginawa niya sa isang dalagang nasa dambana maraming siglo na ang nakalilipas na nagpapaisip sa kanya kung nakalimutan na naman ba niya ang kanyang mga table task sa umaga noon. Noong 1872, ang parehong pagdiriwang ng templo ay nagaganap sa Kyoto nang hiniling ni Akicho kay Jinta na isama si Normari upang magsaya at tamasahin ang mga pagdiriwang. Ikinwento niya kay Jinta ang isang kwento na nauugnay sa templo tungkol sa isang espesyal na salamin doon na umano'y direktang konektado sa langit. Tila isang lalaki ang nakakita ng maliwanag na lumalabas mula sa salamin kagabi, na sinundan ng anino ng isang tao. At ang alamat na kwentong ito ay tiyak na pumukaw sa interes ni Jinta. Sa templo, hiniling ni Jinta na personal na makita ang salamin, ngunit nakalimutan niyang wala siyang katayuan bilang isang tanyag na tao sa Kyoto tulad noong nasa sariling bayan siya. Agad na tinanggihan ang kanyang kahilingan at nagpasya siyang gawin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay sa pamamagitan ng pagiging invisible at pagpunta sa maalamat na salamin. Gayunpaman, habang papunta roon, may nakasalubong siyang isang babae na tila naliligaw dahil hindi niya alam kung nasaan siya, anong taon na, or kung nasa planetang Earth ba siya or wala. Inilibot siya ni Jinta sa bayan, para makilala ang kultura at mga tao. Pagkatapos ay iniuwi niya ito at ipinakilala kay Normari, na nagtataka kung bakit patuloy na nag-uuwi ang kanyang ama ng mga piling babae, ngunit hindi interesado na pakasalan ang sino man sa kanila. Nagpasya si Jinta na pangalanan itong Asigo dahil napansin niyang ayaw pa nitong ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Sa katotohanan, ito ay si Karo, ang dalagang nasa dambana noong 2009, na kahit papaano ay nakapaglakbay na sa oras ng maraming siglo. Nagulat siya nang makita si Jinta sa timeline dahil matalik niya itong kaibigan sa sarili niyang timeline. Napagtanto niya na lahat ng mga kwentong ikinwento sa kanya ni Jinta tungkol sa pagiging isang immortal na demonyo ay totoo nga at hindi siya nagbibiro dahil pareho ang hitsura niya sa parehong timeline. Kinabukasan, bumisita si Akicho sa tindahan para sa kanyang pang-araw-araw na dosis ng pansit at nagulat nang makita ang isa pang babaeng sumilong sa bahay ni Jinta. Nagpakilala siya kay Asigo, sinabing siya ang matalik na kaibigan ni Jinta, na ikinaiinis ni Jinta. Mainit ang puso ni Asigo na makita na ang Jinta ng panahong ito ay namumuhay ng maayos sa tahanan. Nang gabing iyon, dinala ni Jinta si Normari sa palengke upang mamili ng ilang tradisyonal na damit bilang paghahanda para sa pista. Habang pauwi, tinanong niya ito tungkol sa kanyang tunay na ina, na sinasabing kamakailan lamang ay naging mausisa siya tungkol sa kanyang tunay na mga magulang. Tapat na ikinwento ni Jinta ang tungkol kay Yunagi, na sinasabing palagi itong nagkukunwaring kinamumuhian ang lahat, kahit na mahal niya si Normari. Sinabi ni Normari sa kanya na kahit ampun siya, si Jinta ang pinakamahusay na ama, at hindi niya gugustuhin ang ibang paraan, na nagpapainit sa puso ni Jinta. Kinabukasan ng umaga, sina Jinta, Normari, at Asigo ay muling nagtungo sa templo, umaasang makakagamit ng salamin ngayong nakabihis na sila na angkop sa kultura. Ang kanilang pakulo ay nakagawa ng mga kamanghamanghang bagay dahil humanga ang mga lalaki doon sa sigasig ng mga kabataang ito. Sinamahan sila sa maalamat na salamin at isiniwalat ng may-ari na may kapangyarihan itong ibalik ang mga dalaga sa kanilang orihinal na mga timeline kung sakaling madapa sila sa maling salamin. Alam niya na kailangang gamitin ni Asigo ang salamin at inialok ito sa kanya, ngunit hindi pa siya handa na umalis sa mga sinaunang panahong ito. Nang gabing iyon, nag-usap sina Asigo at Jinta, tinatanong ang mga mahahalagang tanong at pinag-uusapan ang mga bagay sa silid. Isiniwalat ni Jinta na pumayag siyang patuloyin siya sa kanyang bahay dahil noong bata pa siya, isang mabait na lalaki ang tumulong din sa kanya sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanya ng tirahan. Tinanong niya siya kung nakakabagot ba ang mundong kanyang pinanggalingan dahil tila mas interesado siyang manatili sa timeline na ito. Mahinahong nasaktan si Asigo sa tanong na ito, inamin na kahit kamangha-mangha ang kanyang buhay sa kanyang mundo, maaari itong maging medyo nakakapanghina paminsan-minsan. Inamin niya na tila naayos na ng lahat ng kanyang mga kaibigan ang kanilang mga buhay habang siya ay walang alam tungkol sa kanyang kinabukasan. Kaya ang pananatili sa timeline na ito ay parang pansamantalang pagtakas mula sa kanyang stress. Kakatwa, ang pakikipag-usap kay Jinta ay nakapagpagaan ng pagkabalisa ni Asigo at ipinahayag niya na handa na siyang bumalik sa kanyang mundo.
Kinabukasan, narating nila ang mahiwagang salamin. Habang nagpapalam si Jinta, binabanggit na malamang na hindi na sila magkikita. Samantala, alam ni Asigo na hindi ito totoo at magsasama-sama silang muli makalipas ang maraming siglo. Bumalik siya sa kanyang timeline, pinapangako si Jinta na dadalo sila sa isang pagdiriwang ng magkasama sa ibang buhay kung magkakaroon sila ng pagkakataon. Kalaunan, lumabas si Jinta upang sumama sa pagdiriwang na nagaganap sa dambana, tinatamasa ang mapayapang kapaligiran kasama ang kanyang anak na babae. Nang sandaling iyon, nakasalubong niya ang mag-asawang matanda mula kanina kung saan isiniwalat ng asawa na siya talaga si Chitusi, ang kaibigan ni Jinta noong bata pa siya. Siya ang pumalit sa papel ng Shrine Maiden para sa templong ito. Pinalitan niya ang kanyang pangalan ng Chia. Hindi siya agad nakilala ni Jinta dahil malaki na ang ipinagbago nito sa paglipas ng mga taon, ngunit ang muling pagsasama nila ng kanyang kaibigan noong bata pa ay nagdulot sa kanya ng malaking kagalakan.